Na-detect na ang host ay nahaharap sa banta ng mga alipores ng mayamang binata. Pumili kung haharapin o hindi. Oh, Akala nyo gago pa rin ako, no? Sige, magpapatuloy akong magpanggap na gago at makikipaglaro sa inyo. System, gising na ako. maligayang pagbati sa matagumpay na pagpili. Gantimpala, Duty and Group. Tiang puhay. Bakit ka pa nakikipag-usap sa isang gago? Bugbugin mo na lang. Si! Hinamon mo si Young Master Bai. Ngayon ay paparusahan ka talaga. Malaking balita, ang pinuno ng pamilyang Ye, isang top tier na angkan sa Jingzhou, ang panganay na si Ye Fan, ay opisyal na magmamana ng posisyon bilang pinuno ng pamilya. Kuya, binabati kita. Na-inherit mo na ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Yifan, bakit naman? Ye Yueting, ako ang kuya mo. Bakit? Dahil gusto ko rin ang posisyong ito bilang pinuno ng pamilya. Ang pamilyang Ye ay may assets na 100 bilyon. Bakit ikaw ang magmamana ng lahat? Kuya, patay na. Kapag patay ka na, ang pamilyang Ye ay magiging akin na lahat. Alice? Na-detect na pagkatapos magmana ng family business ang host. Nakatagpo ng betrayal mula sa kapatid na lalaki. Malapit nang mahulog mula sa gusali at mamatay. Ang Divine Choice System ay na-activate na. Piliin ang host kung gusto niyang i-bind ang system. Pagpipilian 1, tanggihan ang pag-bind sa system. Mamatay ka agad sa pagkahulog. Pagpipilian 2, pumayag na i-bind ang system. Maging tanga o baliw sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, ang hari ay babalik. Ye Yueting, itinuring kitang tunay na kapatid. Nilason mo ako. Makalipas ang 3 taon, isinusumpa ko, babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Simulan? Congratulations sa host sa matagumpay na pagpili. Ang pagkahulog na ito ay hindi na magdudulot ng anumang panganib. Makikita kita muli pagkatapos ng 3 taon. Tulungan mo ako. Arf, arf. Arf, arf. Af, af, af. Oh, ate, upo ka dito. Samahan mo ako maglaro. Bilis, samahan mo ako. Pasensya na Yefan, kung hindi dahil sa akin noong 3 taon na ang nakalipas, hindi kita isinama sa pamilya Liu, baka hindi ka na ginawang panangga ng ate ko. 3 taon na ang nakalipas. Ate, gusto kong ilabas mo ako. Ilabas mo ako. Pwede ba? Ilabas mo ako. Lalabas kita mamaya, Yehey! pero kailangan pangako mo sa akin, na kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi ka pipirma sa kasulatan ng diborsyo. Naaalala mo ba? Pirma? Pirma. Mabait, huwag kang pipirma, Dai. 5 maliliit na bibe. Yifan, huwag kang mag-alala. Kahit anuman, pananatilihin kita sa pamilya Liu. Huwag mo nang pag-aksayahang turuan pa siya. Isa lang siyang tanga. Maraming tao ang nakatingin. Hoy, alis na tayo. Sige, labas tayo. Labas tayo. Hoy, tandaan mo itong mabuti. Huwag kang pipirma. Kapag pumirma ka, palalayasin ka sa pamilya Liu.
Hindi ate ayokong mapalaya sa pamilya Liu. Ayokong iwan ka. Ayokong iwan ka. Yifan, huwag kang mag-alala. Kahit anong sakripisyo ang gawin ko, ipagtatanggol kita palagi. Bakit ka umiiyak? Ate, eto, laruin mo ito. Ate, huwag ka nang umiyak. Bigyan kita ng candy. Hindi na ako iiyak. Kahit na mapalayas ako sa pamilya ngayon, hindi kita hahayaang masaktan kailanman. Nasaan si Yefan? Kuya, natutulog po siya. Hayaan mo muna siyang matulog. Walang saysay ang pagpupumilit niya. Punong-puno ng mahahalagang bisita ang Jiangzhou ngayon. Kailangan kong linawin sa harap ng lahat na wala na akong kinalaman kay Yifan. Talagang hindi ko alam kung anong swerte ang tinamaan ng tangang si Yefan. Hindi lang siya naging asawa ng panganay na anak ng pamilya Liu sa loob ng 3 taon. Pati ang pangalawang anak na babae ay sobrang minamahal siya. Totoo, ang dalawang dalagita ng pamilya Liu ang pinakamagagandang dilag sa buong Jiangzhou. Kung ako ang makakuha kahit isa lang sa kanila, gigisingin ako ng ngiti sa panaginip. Sa handaan ng pamilya Liu ngayon, ipalalayas ng panganay na anak na babae, si Yefan, sa kanilang tahanan. Ha? Ipalalayas? Ito, hindi dapat ganun yun, di ba? Siyempre naman. Daw po, ang dahilan kung bakit hiwalay na ang panganay na anak ng pamilya Liu kay Yefan ay para pakasalan ang panganay na lalaki ng pamilya Bai. Ang panganay na lalaki ng pamilya Bai, ang pinakamayamang pamilya Bai sa Jiangzhou. Tumahimik kayong lahat. Dumating na si Ginoong Bai. Ginoong Bai, tuloy po kayo. May tao pa sa loob ng kotse. Halika. Yung tangang manugang ng pamilya Liu yon. Siya pala. Paalalahanan mo siya. Pagdating sa handaan, pipirma siya ng hiwalayan nang walang kuskus balungos. Kung hindi, wala na siyang matatayuan sa Jiangzhou. Sige po, Ginoong Bai. Alright. Tres segundo na lang bago siya magising. Nakatingin na sa kanya si Ginoong Bai. Mukhang patay na siya. 3 segundo na lang bago siya magising. Angang to, makikipag-agawan ka pa kay Ginoong Bai sa babae. Karapat dapat ka. 1 segundo na lang bago siya magising. Hoy, gago, gising! Maligayang pagbati sa paggising ng iyong alaala. Muling na-activate ang Divine Level Choice System. 3 taon, 3 buong taon. Sa wakas, gising na ako. Sa mundong ito, pagbalik ko, siguradong magbabayad kayo ng 100 beses na halaga. Arg! Gago, naglakas loob ka pang lumaban? Mga tao, patayin natin to. Na-detect na ang host ay nahaharap sa banta ng mga alipores ng mayamang binata. Pumili kung haharapin o hindi. Oh, Akala nyo gago pa rin ako, no? Sige, magpapatuloy akong magpanggap na gago at makikipaglaro sa inyo. System, gising na ako. maligayang pagbati sa matagumpay na pagpili. Gantimpala, Jutian Group. Tiyang puhay. Bakit ka pa nakikipag-usap sa isang gago? Bugbugin mo na lang. Hinamon mo si Young Master Bai. Ngayon ay paparusahan ka talaga. Aba, anong nangyari? Binagsak ng isang sampal lang ng gago si Butler Jiang. Tama ba ang nakikita ko? Hindi ba't si Jiang Fuhai ang pinakamalakas na bodyguard ni Young Master Bai? Oo nga, paano siya nabagsak ng isang sampal lang? Baka sobrang lakas ng gago. O baka naman puro pangalan lang siya. Gago, gusto mong mamatay. Xiao Bao, okay ka lang. Pero siya ang nagligtas sa iyo.
Gentleman ako, 3 taon na ang nakalipas. Salamat sa kanya na dinala niya ako sa bahay, kaya ako nakaligtas bilang isang malakas na tao. 3 taon ng pag-aalaga. Ngayon, bigla akong nagising. Dapat kong ipangako sa iyo ang isang buhay na mayaman at marangal. Bai Wuren, huwag mong gagalawin ang bayaw ko. Tito paano ka na parito? Bai Xiao, hindi kita kilala. Pakiusap, igalang mo ang sarili mo. Tito, anong klaseng salita ang sinasabi mo? Ngayong gabi magkakasal na ako sa ate mo. Sa hinaharap, tayo ay magiging pamilya. Si Yefan ay hindi pa pumipirma sa kasulatan ng diborsyo. Siya pa rin ang bayaw ko, Ye. Tito, talaga bang ipinagtatanggol mo ang hangal na ito ngayon? Tama, si Yefan ang bayaw ko. Kung gusto mong galawin siya, maliban na lang kung mamatay ako. Tara na. Ay. Umalis ka. Hindi ko inaasahan na si Shi Huan ay tumingin dito. Si Tito Liu ay handang magsakripisyo para ipagtanggol. Bai Xiao, hayaan na lang natin siyang umalis? Huwag kang magmadali Kahit papaano, itong hangal na ito ay palalayasin sa pamilya Liu ngayong gabi. Sa tulong lang ni Tito Liu. Anong gulo ang magagawa niya? Sige, Bai Xiao. Magkapatid na babae ng pamilya Liu. Sa bandang huli, akin silang lahat. Isang karangalan na narito ang mga mahahalagang tao sa Jiangzhou sa handaan ng aking pamilya, ang pamilya Liu. Una, ang pamilya Liu ay nag-anyaya sa inyong lahat para sa isang pagtitipon. Pangalawa, upang hilingin sa inyong maging saksi para sa aking pamilya. Ngayong araw, ako, si Liu Yaorao, ay pawawalang bisa ang kasunduan sa kasal kay Yefan at magpapakasal sa panganay na lalaki ng pamilya Bai, si Bai Dashao. Ngayong araw, tapos na ang magandang buhay niya. Sa wakas, pinalayas na ng binibining Liu ang tangang iyon sa kanilang tahanan. Ang isang tanga ay nakisipsip sa pamilya Liu ng napakatagal na panahon. Wala na siyang dapat pang ipagsisi. Kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang palayasin ka ng ate ko. Salamat, mabait kong kapatid. Isama mo rito si Yefan. Ate, kuya, wala naman siyang ginawang mali. Bakit mo gustong hiwalayan siya? Ngayon, ako ang reyna ng negosyo sa Jiangzhou. Isang bilyonaryo. Paano makakatugma sa akin si Liu Yaorao, ang isang pabigat na tulad niya? Pero alam mo ba ang kalagayan ni Yefan ngayon? Mamamatay siya kapag umalis sa pamilya Liu. Anong kinalaman ko kung mabubuhay siya o mamamatay? Narinig ko, 3 taon na ang nakalipas, ang pamilya Liu ay isang maliit at nanganganib na pamilya pa lamang. Pero simula nang dalhin dito ng pangalawang dalaga ang tangang ito, ang pamilya Liu ay biglang umangat ng husto. Sa palagay mo, may kinalaman ba ang tangang ito? Ano ba iniisip mo? Ang pamilya Liu ay umabot sa ganito. Lahat iyon ay dahil kay Ga Eng. Liu, anong kinalaman ng tangang ito? Ginawa mo akong panangga sa loob ng 3 taon. Ngayon akala mo wala na akong halaga? Gusto mo na akong palayasin sa pamilya Liu? Liu Yaorao. Liu Yaorao. Ang utang mo kay Yefan, kailangan mong bayaran iyon. Tapos na ang 3 taon. Ang pamilya Liu ay isa ng bagong negosyante sa Jiangzhou. Panahon na para iwanan ka. Isang pabigat para umakyat pa ng mas mataas. Pirmahan mo na ang kasulatan ng diborsyo. Anong pinangungutya mo? Pirmahan mo na. Yaorao, maaga na ang oras. Bilisan mo, pirmahan na niya ang diborsyo. Huwag mong ipagpaliban ang engagement party mo kay G-Bai. Ikaw tanga, kung susunod ka at pipirma, baka patatawarin pa kita. Kung hindi, babaliin ko ang 2 binti mo. Natukoy ng system na ang host ay nakakaranas ng pagpapawalang bisa ng kasal mula sa isang babaeng pera. Pipiliin mo bang magdiborsyo? Pagpipilian 1, pumirma para magdiborsyo. Gantimpala, titulo ng duwag. Pagpipilian 2, tanggihan ng diborsyo at gumanti. Gantimpala, isang matalinong at magandang sekretarya. Tingnan mo, hanggang dito na ang mga mura ko sa'yo. Kung hindi ako magpapakita ng reaksyon, parang hindi ko binigyang halaga ang mga sumpa mo sa loob ng 3 taon. System, gusto ko. Binabati kita sa matagumpay na pagpili. Ang matalinong at magandang sekretarya ay naipadala na. Ano? Natagpuan na ang chairman ng kumpanya. Ang pangalan ay Yefan. Ipaalam sa lahat ng mataas na opisyal ng kumpanya. Sumama kayo sa akin para sunduin si Yefan. Ang Xiaowei Hui Jiutian Group ay si Gangeng, SU, Su. Yefan, ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na. Yefan, huwag mong pirma. Huwag. Pirma. Hu? Huwag mong pirma. Aray, Pirmahan mo. Ano ba yung sinusulat mo? Hoy, pangit. Ang pangit-pangit mo? mga tauhan, hawakan ninyo ang kamay niya. Pipirintahan? Hindi pa sigurado. Ngayon, gusto mo na namang pilitin akong umamin sa pamamagitan ng pananakit, di ba? Kung ganito ang gusto mo, huwag kang magsisi. Tigilan ninyo yan.
Huwag ninyong galawin ang bayaw ko, Tio Liu. Ano ba ang kalokohan mo? Sabi ko na, hindi ko hahayaang paalisin ninyo ang bayaw ko sa pamilya Liu. Ang bayaw mo ba ay si Young Master Bai ng pamilya Bai? Imposible. Si Yefan lang ang bayaw ko. Ikaw ang kumuha sa kanya sa akin. Ikaw ang gumamit sa kanya bilang panangga sa loob ng 3 taon. Wala siyang ginawang mali. Bakit lagi ninyo siyang inaapi? Hindi ako papayag. Hindi pa oras para ikaw ang maghari sa pamilya Liu. Mga tauhan, dalhin ninyo ang pangalawang binibini. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Bayaw, ikaw, hindi ka na ulol. Bayaw, hindi ka na ba ulol? Napansin ng sistema na malapit ng mahayag ang host. Ipagkakatiwala mo ba ang katotohanan sa hipag? Pagpipilian 1. Ipagkatiwala ang katotohanan. Sabihin sa hipag na nakabawi ka na sa malay. Gantimpala, yakap mula sa hipag. Pagpipilian 2. Pagtakpan ang katotohanan. Magpanggap na ulol para protektahan ang hipag. Gantimpala, ang iyong kumpanya ay i-upgrade sa isang malaking grupo na may market value na 10 bilyon. Kahit nakaakit-akit ang yakap ni Tito Liu, hindi pa ito ang tamang oras para mahayag ang katotohanan. Sistema, pipiliin ko ang pangalawa. Suntok! Suntok sa masasamang tao! Suntok sa masasamang tao. Dalawang guard lang, gusto pang maging kalaban ko? Katawa-tawa. Hehe, tingnan mo, mga tao. Pinatakbo ko silang lahat. Mukhang nag-isip lang ako ng sobra. 3 taon ng ulol si Yefan, paano bigla-bigla siyang makakabawi sa malay? Ang galing mo. Napatumba mo ang mga masasamang tao. Hindi ka ba nasaktan? Ang galing ko talaga. Kung ganoon, tumayo ka na lang ng maayos sa likuran ko. Ako na ang bahala, okay? Ako. Ate. Aray, Tio Liu, hanggang kailan mo ba gustong mag-ingay? Gusto mo bang mapahiya ang aming pamilyang Liu sa harap ng mga makapangyarihan sa Jiangzhou bago ka matigil? Hindi ko alam kung ano ang kahihiyan. Pero alam ko, ginamit mo si Yefan ng 3 taon. Tapos pagkatapos mong magamit, hiwalayan mo na lang siya, itataboy mo siya sa bahay. Wala kang pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Mali yan. Mali, katawa-tawa. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang tama. 3 taon. 3 taon kong pinaghirapan para ang aming pamilyang Liu mula sa isang maliit at di kilalang angkan ay maging ang pinakamalaking pamilya sa Jiangzhou. Yan ang tama. Huwag mong kakalimutan, noong dinala ko si Yefan dito, 5 milyon ang nasa kanyang card. Sa pera niya tayo nagsimula ng negosyo, kaya umabot tayo sa kalagayang ito ngayon. Bilang asawa kong lalaki sa pamilyang Liu, natural na akin ang kanyang pera. At saka, matagal nang naubos ang 5 milyon niya. Ngayon, isa na lang siyang tangang walang-wala. At ako ang presidente ng Liu Family Group. Ngayon, isa na akong bagong bituin sa negosyo sa Jiangzhou. Walang hanggan ang kinabukasan ko. Nagsisinungaling ka. Ang narating mo ngayon, dahil lahat yan kay Yefan. Kahit na si Yefan ay medyo tanga, ang mga ideyang sinasabi mo nang hindi sinasadya, napakahalaga ng halaga. Malinaw naman, dahil sa kanyang mga ideya, kaya ka nakakasulong ng mabilis sa mundo ng negosyo. Anong ideya ang maibibigay ng isang tanga? Tanungin mo ang mga makapangyarihang nakaupo dito. Naniniwala ba sila, mga kasama? Kahit sabihin pa natin, ano naman kung ginamit ko ang kanyang mga ideya? Si Young Master Bai, bilang panganay ng pamilyang Bai, araw-araw ay nagbibigay sa akin ng walang katapusang mga mamahaling bagay. Mga mamahaling kotse at relos. Siya, isang tanga, hindi pa nga ganap ang pag-iisip, hindi pa nagsasalita ng pagpapayaman. Ano ang maihahambing niya kay Young Master Bai? Para mas mabuti? 2 taon na ang nakalipas. May mataas kang lagnat sa isang gabing umuulan. Si Yefan, siya ang nagbuhat sa'yo patungong ospital sa gitna ng malakas na ulan. 1 taon na ang nakalilipas. Naipit ang paa mo. Si Yefan, paulit-ulit niyang minasahe ang paa mo ng walang pagod para mawala ang pasa. Kahit na alam niyang magmalasakit at mag-alala, pero ikaw, pera lang ang nasa isip mo. Ano naman? Ano? Sabi ko, importante ba? Siya ay isang tanga lang. Binigyan ko siya ng pagkain. Dapat siyang magpasalamat sa akin. Tungkol sa mga sinabi mo, kahit sino, mas magagawa pa niya kaysa sa kanya. Wag. Tama na. Manahimik ka. Kahit anong gawin mo ngayon, sabihin mo, tiyak na maghihiwalay tayo. Tanga, makinig ka ng mabuti. Kung hindi mo pipirmahan ang kasulatan ng paghihiwalay ngayon, ikaw
hindi makalabas sa bulwagan. Na-detect na ang host ay pinipilit at binabanta ng isang materialistic na babae. Piliin kung gaganti o hindi. Pagpipilian 1, magpakumbaba. Pagpipilian 2, magganti ng malakas. Pirmahan ang kasulatan para hiwalayan ang asawa. Reward, isang singsing para sa pag-propose. Maaaring mag-propose sa Uncle Lou. Ang sistema ay tanga kung hindi kukunin ang ganitong magandang asawa. Pinili ko ang pangalawang opsyon. Congratulations sa host. Pagpipilian ay matagumpay. Ang reward ay naibigay. Huwag pirmahan. Huwag. Pangit. Hindi ko gusto ka. Anong sinabi niya kanina? Ayaw na kay Miss Liu? Paano nasabi ng isang tanga ang ganyang salita? Hoy, hindi ba't siya ay tanga? Yifan, paano ka pumayag na pirmahan ang kasulatan ng diborsyo? Ako. Ate, pakasalan mo ako. Saan kumuha ang tangang ito ng plastic na singsing? Akala ko. Ako ang naging tanga. Ha? Hindi tama ang sabihin iyan. Matalino pala ang tangang ito nang malaman niyang ayaw na sa kanya ng dalaga. Bumaling naman, nagpapakita ng interes sa pangalawang dalaga. At saka, ikaw na. Tanga, ang lakas ng loob mong tawagin akong pangit. At sinabi mo pang, hindi ka tatawa. Gusto mo bang mamatay? Liu Yingrao, anong sinisigaw mo sa kanya? Wala naman siyang alam. Tito, sabi mo. Tito, ang tangang ito ay hindi na miyembro ng pamilya Liu. Bakit mo pa siya inaalala? Hoy! Anong ginagawa ninyo? Bakit nakatayo lang kayo? Hindi ba ninyo nakita na pumirma na ang tangang ito sa kasulatan ng diborsyo? Bakit hindi ninyo siya pinalalayas? Tigil. Tito Liu, bakit mo pa pinoprotektahan ang tangang ito? Diborsyado na siya sa ate mo. Hindi na siya miyembro ng pamilya Liu. Sino ang nagsabing hindi siya miyembro ng pamilya Liu? Basta't tanggapin ko ang pag-propose ni Yifan. Siya ay mananatiling miyembro ng pamilya Liu. Haha, Tito, wag mong isakripisyo ang buong buhay mo dahil lang sa tampo mo sa kapatid mo. Hindi ako nagbibiro. Pumayag akong pakasalan si Yifan. Yifan, suotin mo na sa akin. Sige. Walang problema. Ang asawa ko. Tito Liu, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko. Hindi mo alam kung gaano kabuti si Yifan. Alam ko. Maaari mong siya'y talikuran para sa katayuan at posisyon. At maaari ko rin siyang piliin sa halip na ang katayuan at posisyon. Ayaw mo sa kanya, gusto ko. Tito Liu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Putulin ang relasyon mo sa tangang ito at kikilalanin pa rin kitang kapatid. Kung hindi, kasama ka na rin sa itatakwil ko. May kapansanan sa pag-iisip si Yifan, pero wala kang pakialam. Itinakwil mo siya sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa Jiangsu. Iyan ay kawalan ng pagkatao. Inutil mo ng paulit-ulit si Yifan, ngayon naman ay palalayasin mo siya sa bahay. Iyan ay kawalan ng prinsipyo. Isang kapatid na walang pagkatao at prinsipyo na tulad mo, gusto ko pa. Mabuti. Ikaw ang nagsabi niyan. Yifan? Sandali, Ano pa po ang problema, G-Bai? Tito, kasi naman, 3 taon ng kasal ang aming yaoer sa tangang ito. Kung gusto umalis ng tangang ito, pwede. Pero kailangan may maiwan siyang bagay. Hindi naman masyadong malaki. Haha, 35 milyong pisong bayad pahiwalay. Ano? Tito Liu, ikaw ang babaeng gusto ko. Paano kita palalayasin ng ganun-ganun lang? Gusto mo siyang isama? Tingnan natin kung handa kang magbayad ng 5 milyon para sa paghihiwalay? Bakit? Kayong mga tao ang nagpalayas kay Yifan sa pamilya Liu. Bakit kayo pa ang humihingi ng bayad sa kanya? Kung siya lang ang aalis, pwede naman. Pero kung isasama ka niya, kailangan talaga niyang magbayad. Kailangan talaga? Tama. Kahit hindi yan bayad sa paghihiwalay, kung gusto ka nitong tangang ito pakasalan, kailangan niyang magbigay ng 5 milyon na dote sa pamilya Liu. Naiintindihan ko na. Gusto niyo lang talagang ipahamak si Yifan, di ba? 5 milyon lang ba yan? Ako na ang magbabayad.
May 5,200,000 sa card na ito, lahat ng ipon ko. Ang password ay birthday ni Yefan. Pwede na ba kaming umalis? Kahit wala tayong pera, okay lang. Magtatrabaho ako ng mabuti para buhayin ka. Napansin ang pang-aapi kay Tito Liu. Tutulong ka ba? Pagpipilian 1, tulungan si Tito Liu. Gantimpala, 10 bilyong pisong cash. Pagpipilian 2, huwag makialam. Magpanggap na tanga. Sumama kay Tito Liu. Gantimpala. Pagkabangkarote ng mga kumpanya. Kahit hindi ka magbigay ng misyon, alam ko ang pipiliin ko, system. Pipiliin ko ang una. Maligayang pagbati, host. Matagumpay na napili. Naipadala na ang 10 bilyong pisong cash. Tara na. Ate, may pera ako. Meron ako. Napakaraming pera. Centurion Black Card yan. Paano nangyari yon? May Centurion Black Card pala si Yefan na tinatanggap sa buong bansa? Huwag kang magbiro. Paano siya magkakaroon ng black card? Isa lang siyang tanga. Siyempre, laruan lang yan na nakuha niya kung saan. Hahaha. Yefan, saan mo nakuha yung black card na yan? Totoo nga, muntik na akong maloko niya. Oy. Tito Liu, ang inosente mo talaga. Huwag mong kalimutan. Noon, lahat ng pera niya ay ginastos ko. Kumuha lang ng card at sabihing black card. Kung ganoon ang usapan, ako naman ay chairman ng Jutian Group. Hahaha. Kahit na may pera man o wala dito, naniniwala ako kay Yefan. Sige, taya tayo. Ano? Tatayain natin kung may laman ng card na ito. Kung may pera sa card na ito, payagan kitang pakasalan si Yefan. Kung hindi, kung walang laman ito, putulin mo ang relasyon mo kay Yefan at ikaw mismo ang magpapalayas sa kanya sa bahay. Liu Yao raw. Huwag kang magmalabis. Hindi mo ba sinabing naniniwala ka sa kanya? Ayaw mo na? Naniniwala ako kay Yefan. Pero hindi ko gagamitin ang kanyang mga bagay para tumaya sa inyo. Yefan, umalis na tayo. Sige, tataya ako. Haha. Sige. When. Hindi ko sila maiwasan. Gusto ko. Yuchen, makinig ka sa akin. Naubos na ang pera sa card mo ng ate ko. Hindi tayo dapat makipagsugal sa kanila. Alam mo ba? Hindi na ito mababawi. Kapag nagbawi ka, papatayin ko ngayon ang tangang ito. Yefan, wala siyang alam. Kayong, hindi dapat ganito ang pagtrato sa kanya. Pinapahirapan siya. Gusto ko talagang pahirapan siya. At ang isang tanga at walang kwentang basura ay araw-araw nagmamataas sa akin at sa boss bay. Gusto ko talagang pahirapan siya. Hindi. Natatakot? Parusahan sila? Sige, sasali ako. Mga tao, tignan ang pera. Yefan, makinig ka. Kapag tinitignan nila ang pera, papauwiin kita. Tumakbo ka agad. Narinig mo? Ate, bakit ako tatakbo? Hindi ba tayo magpaparusahan sa kanila? Huwag kang magmatigas. Walang saysay ang pagpapaliban. Mag-check na ng pera. Ano? May pera ba? Boss Bay, may pera sa loob. May pera. May pera talaga ha? Ay, akala ko toy card lang ang dala niya. Haha. Hindi ko ba naubos lahat noon? 10 piso lang ba o ilang piso? Yupan, tumakbo ka. Sige. Handa na ba, mga tao? Babasagin ko ang 2 binti niya. Ipapaalam ko sa kanya ang kapalit ng paggulo kay G-Bay. Hindi pwede. Kung gagawin ninyo ito, lalabag kayo sa batas. Lupa ito ng aming pamilyang Liu. Ang aming pamilyang Liu ang hari rito. Kung gusto ninyong saktan si Brother Fan, kailangan muna ninyong tapakan ang bangkay ko. Tito Liu, kapag natapos ko na si Yefan, magkikita tayo mamayang gabi. Ginoong Liu, Yefan, hindi lang ilang piraso ang laman ng card na ito, kundi Kundi ano, magsalita kang may 10 billion sa loob. Imposible. Ano? May problema ba ang tenga ko? Bilyonaryo ang tangang ito? Yefan, hindi pwede. Wala nga akong ganoong kalaking pera. Tangang tao. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Tumahimik ka. Ang 10 bilyon na hawak ng tangang ito ay siguradong akin. Ninakaw ba niya sa akin ang perang ito? imposible. Yefan, hindi niya kayang magnakaw ng pera sa inyo. Imposible. Paano mo ipapaliwanag na may hawak na 10 bilyon ang isang tanga?
Yung card na hawak niya ay ang ebidensya. Ang pamilya Liu, mula noon hanggang ngayon, ay may asset na 1 bilyon lang. Paano pwedeng sa inyo ang perang ito? May punto si Liu Qingxua. Baka totoo ngang ninakaw ito ng tangang iyon. Ang pamilya Liu ay isang bagong saltang pamilya lang. Paano sila magkakaroon ng dinbilyon? Ano pa bang sasabihin? Ang perang ito ay natural na mula sa akin. Ipinondo ko sa pamilya Liu. Ganun pala. Ang pamilya Bai ang pinakamayaman sa Jiangzhou. Kahit na hindi maliit ang 10 bilyon, kaya pa rin itong ilabas ng pamilya Bai. Mukhang totoong ninakaw ng tanga ang pera. Narinig mo ba? Ibigay mo agad ang pera. Aray, Aray, Sayang. Aray, ate tingnan mo. Nakangiti na siya. Nakangiti na siya oh. Ate, dapat ba nating bigyan siya ng angpaw? Bai Xiao, ayos ka lang ba? Ito, tangina! Ang gago! Hinampas ako! Tawagin mo mga tao! Gapusin ninyo ang gago. Go at bugbugin hanggang mamatay. Tito Liu, gagapusin kita at ipapatong sa kama mamayang gabi. Nag-aapoy ang dugo ko. Naririnig mo ba? Ayaw niyong tumawag ng tao? Hintayin ninyo. Papatayin ko rin kayo. Wala namang problema si Bai Xiao sa pagharapsag. Go na ito. Pero, Tito Liu, Liu Yaorao, hindi mo pa ginagawa ang utos ni Bai Xiao? Anak mo ako. Huwag mo akong tawaging pa. Isa ka lang ampon na pinulot ko. Akala mo ba mahalaga ka sa akin? Ang halaga mo ngayon ay paglingkuran si Bai Xiao para sa akin. Kung paiinitin mo pa ang ulo ni Bai Xiao, huwag kang magulat kung hindi kita palalampasin. Ayokong ulitin. Ikaw ba ang susuko ng kusa o ako ang pipilit sa iyo? kayo. Huwag ninyong aapihin ang ate ko. nag-aasa ka ba? Go? Sige, ipapakita ko sa'yo kung paano siya pahihirapan ni Bai Xiao mamayang gabi hanggang mamatay. Mga tao, gawin na. Sino sa inyo ang maglakas loob na humawak sa kanya? Sino ang maglakas loob? Sino sa inyo ang maglakas loob na humawak sa kanya? Young Master Yi, hindi ka ba niya inapi? Umalis ka. Ang tapang mong magmura sa taong akin. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para maggulo sa piging ng pamilya Liu? Habang hindi pa ako sumisiklab, lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa iyong kawalang galang ngayon din. Baka sakali, maiwan ko pa ang huling paggalang para iligtas ang buhay ng pamilya Liu. Sino ka ba para sabihin yan? Maglakas loob kang magpaluhod sa akin at nagmamalaki ka pang lilipulin mo ang pamilya Liu? Napakalaking kapal ng mukha. Hoy! Ang laki ng iyong kapal ng mukha. Alam mo ba kung sino ako? Hinampas mo ang aking nobya? Young Master Fei, kailangan mong ipaghiganti ako. Si Yang Yang ang may balak lipulin ang aming pamilya Liu. Aba, lipulin ang aming pamilya Liu pa ang sinabi. Tito Liu, mukhang napakalaki ng iyong kapal ng mukha. Para sa isang tangang ito, ginamit mo lahat ng paraan para magdala ng maraming artista, di ba? Ha, Young Master Bai, sinasabi mo bang mga artista lang silang lahat? Siyempre naman. Sa unang tingin, akala ko kung sinong malaking tao. Bilang panganay ng pamilya Bai, paano ko sila hindi nakilala? Ha? Mga extra lang pala. Akala ko kung sinong importante. Mga artista, ang lakas ng loob nilang gambalain ang panganay na dalaga ng pamilya Liu. Tiyak na mamamatay sila. Mga bulag at walang malay. Isang hamak na pamilya Bai mula sa Jiangzhou. Karapat-dapat bang ikumpara sa akin? Alam mo ang aking pagkatao? Ano man ang pagkatao mo, sasabihin ko sa'yo, kung papatayin mo si Tito Liu ngayon, bukas, hindi ka na makakaalis. Kayong mga walang kwenta. Nagmamalaki kayo sa harap ko? Sugod? Kayong mga, ano ang gusto ninyo? Para suntukin ang mga aso. Gago, hinampas mo ako! Walang hiya. Pakawalan mo kami agad. Pinatay mo ang Yefan. Kapag ginawa mo kahit anong masama sa Yifan ngayon, sige, hindi kita palalampasin. Siya. Inampas ako niya. Ngayon, hindi lang kita susuntukin. Patalsikin ko ang Liu Yaorao. Nagplano kang patayin ang asawa ko. Hindi sumusunod sa mga tungkulin ng babae. Isang kasulatan ng pagpapatalsik. Patalsikin ang asawa. Kapag minolestiyan ninyo uli ang Ye Xiao, magkakaroon ng problema ang Bai at Liu. Ye Xiao, umalis na tayo! Ate, umalis tayo. Kahit ako ay maliit lang, nagulat ang doktor. Pasensya na po, Doktor. Sandali. Ikaw, ano ang tawag mo sa kanya? Ano ang tawag mo sa kanya? Young Master Yi, Brother Fan, sino ka talaga? Sino si Young Master Yi?
Siya yung isang taong iniligtas ko noon. Tama. May utang na loob ako kay Brother Fan dahil iniligtas niya ako. Kaya naparito ako para magbalik ng utang na loob sa kanya. Ganun pala. Miss Sue, ngayon, ikaw na ang malaking tagapagligtas naming dalawa. Salamat sa ngalan ni Brother Fan. Hindi ako karapat-dapat. Kahit ilagay mo ako sa panganib, handa akong gawin iyon. Miss Sue, malamang ikaw ang nagbigay ng black card na ito kay Yefan, di ba? Pakikuha niyo po ito pabalik. Ito. Miss Sue, sobra-sobra na po ang tulong niyo sa amin. Hindi talaga namin matatanggap ang perang ito. At saka, may 10 bilyon pa dito. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tiyak na hindi ko hahayaang maghirap si Brother Fan. Kunin niyo na po ito. Sige na nga, kukunin ko muna ang card na ito. Miss Lou, pwede ba akong makausap ng sarilinan si Brother Fan? Young Master Yi, ano ang nangyari sa card na ito? Hindi ba na-freeze na ang lahat ng assets niyo ng pamilya Yi? Hey, ito kasi mahaba ang kwento. Ito yung kaunting naipon ko noon. Pansariling pera. Kung hindi, paano ko sasabihin sa'yo na meron akong divine choice system? Galing lahat yan sa reward ng system. Ganun pala. Bakit hindi niyo sinabi ang tunay niyong pagkatao kay Miss Lou? Bakit hindi mo sabihin kay Miss Lou ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Ngayon, ang buong pamilya Ye ay kontrolado ng aking stepmother at kapatid na lalaki. Kung malalaman nila na buhay pa ako, tiyak na gagawan nila ako ng paraan para patayin ako o pigilan ang aking pagsasalita. Sa madaling salita, mas mabuting kakaunti lang ang nakakaalam nito. Ayokong isama ang tiyo ko sa gulo. Paano naman ang iyong paghihiganti? Gusto mo bang humiram ako ng mga tao para maghiganti sa pamilya Ye? Huwag muna, kahit paano, ang pamilya Ye ay isa sa 4 na malalaking pamilya. Sa ngayon, hindi pa natin kayang harapin sila ng diretsyo. Pero lahat ng utang, tiyak na babayaran nila ng buo at may interes. Oo. Kahit na handa akong sumunod sa iyo habang buhay at ialay ang aking buhay para sa iyo. Ate, hey. Kuya Fang, sa wakas, nakatakas na tayo. Ngayon, pwede na tayong magkasama ng hayagan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita hahayaang magdusa kahit kaunti. Oo nga pala. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tingnan mo. Ano ito? Ito ang kumpanyang itinatag ko ng palihim dati. Ito ay para lamang sa ating dalawa. Ang pangalan nito ay Yeshu Group. Ngayon, ang halaga nito ay lumampas na sa 100 milyon. At yung bank card na ibinigay ko sa pamilya Liu kanina, ang password noon ay iyong kaarawan. Sa palagay ko, hindi alam ng pamilya Liu, kaya siguradong hindi nila mawi-withdraw. Kaya ibinigay ko na lang ang card sa kanila. Matalino ako, di ba? Pwede pala yun? Ang talino mo talaga, ate. Kuya Fan, sa mga nakaraang taon, dahil sa'yo, naramdaman ko ang init ng isang tahanan. Sa malamig na bahay na iyon, ikaw lang ang itinuring akong tunay na kapamilya. Tuwing nararamdaman kong mag-isa at walang-wala ako, ikaw ang laging kasama ko. Huwag kang mag-alala, habang nabubuhay pa ako sa mundong ito, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng pinakamaganda. May ipapakita pa ako sa'yo. Kuya Fan, pakasal na tayo. Tingnan mo, ninakaw ko na ang birth certificate ko. Baka naman si Tito? Ay matagal nang nahulaan na darating ang araw na ito. Kaya matagal na niyang inihanda ang lahat ng ito. Tito, 3 taon mo akong inalagaan. Ngayon, malinaw na ang isip ko. Ako naman, ang magsasanggalang sayo. Gagawin kitang pinakamagiting na babae sa buong mundo. Kuya Fan, kung payag ka, tumango ka lang. Ngayon na tayo magparehistro. Ako, gusto kong pakasalan si ate. Gusto kong makasama si ate magpakailanman. Hahaha. Sige, ngayon na tayo magparehistro. Tara na. Bai Xiao, ano na ang gagawin natin? Napakagaling pala ng babaeng bodyguard na iyon. Malaki talaga ang kanyang pinanggalingan. Bai Xiao, napahiya tayo ng husto kanina. Hahayaan na lang ba natin yon? Siyempre hindi natin hahayaan. Ang makagalit sa akin, si Bai Yoran. Kahit kalikutin ko ang buong Jiangzhou, hahanapin ko siya at pagpuputol-putulin. Paano naman ako? Matalik akong kaibigan ni Young Master Ye mula sa kabisera. Tatanungin ko siya para malaman kung sino talaga yung taong yon. Kung sakaling malaman ko, hahanapin ko talaga siya. Durugin ko siya! Young Master Bai, kilala mo ang 4 na malalaking pamilya sa kabisera? Siyempre naman, kilala ko talaga sila. Matalik kaming magkaibigan. Huwag kang mag-alala, huhukayin ko talaga sila sa kanilang lungga. Yung tangang si Han Roro, totoo bang may 10 bilyon si Yefan? Kung
Kung talagang may 10 bilyon, makakapasok na ang pamilya natin sa top 3 sa Jingzhou. Nalilito ka ba? Peke yung card na yon. Siguradong inihanda niya yon ng maaga. At saka, paano magkakaroon ng 10 bilyon yung tanga na yon? At meron pa tayong 5.2 milyon na binigay sa atin kanina ni Uncle Liu. Ano pang hinihintay natin? Kunin na natin agad. Baka maunahan pa tayo ng magnanakaw na yon. Manager Liu, ano ang password? Birthday ng tangang si Yefan ang password. Hoy, pa, ano nga ulit yung birthday ni Yefan? Paano ko malalaman? Hindi mo ba alam? Paano ko malalaman ang birthday ng tanga na yon? Ha? Siguradong naisip ni Uncle Liu ito, kaya niya ibinigay ng buong puso ang card sa akin. Uncle Liu, akala mo makakaalis ka pagkatapos lapastanganin ako ni Yefan? Hanggat nabubuhay ako, si Liu Yaorao, hindi na kayo muling mabubuhay ng maayos. Imbestigahan ninyo hanggang sa matagpuan sila. Sa wakas, ikinasal na tayo. Ngayon, pwede na kitang tawaging asawa ko ng tama at maayos. Mahal, Tara, uwi na tayo. Ito, bahay na binili ko ng palihim gamit ang ipon ko. Medyo maliit lang nga. Kapag dumating ang panahon, kikita pa ako ng mas marami, tapos papalitan natin ng... malaking bahay. Hahaha. Sige, maupo ka muna roon at hintayin mo ako. Magpapalit lang ako ng damit, tapos pupunta tayo sa opisina mamaya, okay? Okay. Ang sistema ay nakadetect na si Tito Liu ay nagbibihis sa kwarto. May mga pagpipilian ka. Una, tumayo at tumingin ng palihim. Gantimpala, isang pangunahing koponan ng mga empleyado. Pangalawa, magpanggap na tanga sa kinatatayuan mo. Parusa, mawawalan ng 10 bilyong ari-arian. Hoy, hoy, hoy! Sistema! Ano ba ang ibig sabihin ng tumingin ng palihim? Asawa ko yon! Asawa ko yon! Titingnan ko ng diretso at maayos, okay? Ako, ang tagapagmana ng pamilyang Ye, anong klaseng babae ang hindi ko pa nakita. Pero itong asawa ko, itong mahabang binti na may black stockings, kayang-kayang tapakan ang isang grupo. Kuya Fan, tinitingnan ba niya ako ng palihim? Habang nagpapalit ako, ano ba iniisip mo? Bata pa lang si Kuya Fan ngayon, hindi niya naiintindihan ang mga ganyan. At saka, asawa ko na siya ngayon. Kahit tingnan niya ako, okay lang. Mahal, halika rito. Halika rito. Natatakot ka bang mag-isa sa sala? Hindi. Ayos, ikaw. Nakatayo lang dito at hinihintay ako magpalit. Okay lang ba? Oh. Mukhang may pakinabang din pala ang pagiging tanga. Ding! Tapos na ang pagpili. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng pangunahing koponan ng mga empleyado. Hey, young Master Yi, Dito sa Jiangsu, sino ang may lakas ng loob na bugbugin ka ng ganyan, Young Master Bai? young Master Yi, wag mo akong pagtawanan. Sa harap mo, wala akong karapatang magpakilalang young Master Bai. Isang hamak lang akong by now. Haha, Young Master Yi, isang biglang yaman lang talaga ako. sino ang nanakit sa'yo? Ako ang bahala sa kanya. Young Master Yi, isang tangang nagngangalang Ye Fan. Hindi lang ako ang binugbog niya, pati ang aking nobya. Kung hindi siya mabilis tumakas, patay na siya sa akin. Yifan? Tiyak ka ba? Tiyak ako. Si Ye Fan nga. Kilalang kilala siyang tanga dito sa Jiangzhou. Imposibleng magkamali ako. B. Siya ba ito? Oo, siya nga ito. Buhay pa siya. Young Master Yi, paano mo nakuha ang litrato ng tangang ito? Baka naman talagang isa siyang malaking tao. Malaking tao nga siya. Noong bata pa siya, siya lang ang nag-isa. Ang nagpaangat sa pamilya Ye bilang isa sa 4 na dakilang pamilya. Pinahiya niya ang iba pang 3 pamilya nang pumanaw ang aking ama. Siyang dapat na naging pinuno ng pamilya Ye. Yi Fan? Ano? Taga-pamilya Ye pala siya. Ay, hahaha, Young Master Ye, wala akong mata, hindi ko siya nakilala, hindi ko dapat ginulo ang ganoong klaseng tao, magmamakaawa ako kay Ye Fan ngayon din. Sina.
Wala kang mali. Hindi lang wala kang mali, magaling pa nga ang ginawa mo. Pero, Young Master Ye, kung na-offend ko ang isang taong ganoon kalaki, wala na akong paglilibingan. Young Master Ye, Tulungan niyo po ako. isang tanga lang siya. Isang asong palaboy na pinalayas ko sa bahay. Anong klaseng malaking tao yon? Huwag kang mag-alala. Hindi lang kita tutulungan. Tutulungan pa kitang patayin siya. Maraming salamat, Young Master Yi. Susundin ko po ang lahat ng plano nyo. Young Master Yi, ako. Tatawid ako ng baso para sa inyo. Haha, hanapin ang kasalukuyang lokasyon ni Ye Fan. Makipagtulungan kay Bai Shou. Patayin siya ng walang awa. Si Ye Fan, ang Young Master. Nasaan si Ye Fan? Ye Fan, bakit hindi ka na lang namatay noon? Ngayon na nabuhay ka, kailangan pa kitang patayin muli? Ang posisyon bilang head ng pamilyang Ye. Sa akin lang dapat mapupunta? Ano ang sinabi mo? Na-sanction ang Yishu Group ng magkasamang Bai at Liu families. Na-pirate na ba ang mga empleyado? Sige. Pupunta na ako roon ngayon. Ano? Kailangan kong pumunta sa opisina ngayon. Hintayin mo ako rito sa bahay, okay? Ayoko. Gusto kong sumama sa'yo. Sabay tayong pumunta. Sige, pwede kitang isama, pero kailangan mong maging masunurin. Okay. Ay, halika na. Manager, maaari po ba kayong hindi umalis? Isa na po kayo sa mga matagal ng empleyado ng kumpanya. Kung ganoon, tataasan ko po ang sahod ninyo. O kung mayroon po kayong ibang hiling, sabihin ninyo lang. Gaano ba kalaki ang itataas sa sahod ko? Ang alok ng Liu Group ay 3 beses ang halaga. At saka, may pag-asa bang umasenso sa maliit na kumpanyang ito? Mahal, ikaw rin ba ay aalis? Hindi kita pinabayaan kailanman. Chairman, naglabas na ng blacklist ang mga Lu at Bai. Kung magpapatuloy sa Yuecheng Group, parang itlog na sumalpok sa bato. Nag-online ako, nag-resign na. Ate. Dibdib. Lahat ng empleyado ay umalis na. Talagang wawakasan na ang Yuecheng Group. Sa hinaharap, hindi na tayo makakapamuhay sa malaking bahay at hindi ko na maibibigay sa iyo ang buhay na walang problema. 6 na pamilya? Bai, pinatawad ko na kayo noon. Hindi ko akalain na mang-aapi pa kayo ng asawa ko. Na-detect na malapit ng mabankrupt ang Yuecheng Group. Mayroon kang mga sumusunod na pagpipilian. Una, iligtas ang grupo. Gantimpala, kontrata sa halagang 10 bilyon mula sa pinakamalakas na grupo sa mundo, ang Longteng Group. Pangalawa, manatiling walang pakialam. Agad na magkakautang ng 10 bilyon at haharap sa pandaigdigang pag-uusig. Mga basura lang naman sila. Kung aalis, hayaan mo sila. Ate. Basura. Pero kung wala siya, hindi magiging ganito ang Liesho Group ngayon. Yi, huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Salamat sa pag-aliw mo sakin. Walang anuman. Gagalingan ko. Hindi ako naniniwalang wala akong mahahanap na empleyado, kahit na mag-alok ako ng shares. Ang mga Liu at Bai ay pinagbawalan kami dahil sa pandemya. Paano makakapasok ang mga empleyado? Kaya namin. Sino kayo? Ako si Su Yuanran, Chief Strategic Advisor ng Yeshi Group. Kasama ang buong staff ng Jiangzhou Branch. Nag-uulat sa inyo. Magandang araw, Manager Liu. Magandang araw, Manager Yi. Alam kong kayo ang top team ng Yeshi Group, pero kayo, bakit kayo pupunta sa maliit kong kumpanya para tulungan ako? Ang pagiging maharlika ba ay minamana? Naniniwala kami na kung papayag kayo, mula ngayon, kami na ang magiging empleyado ng Yeshi Group. Siyempre, papayag ako. Pero hindi ko kayang bayaran ang dating suweldo ninyo. Isang karangalan ang maglingkod sa inyo. Kahit walang suweldo, handang-handang maglingkod para sa Yeshi Group. Salamat. Salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaan ng Yeshi Group. Masyado pong mapagkumbaba ang chairman. Ano pang hinihintay ninyo? Trabaho na. Salamat sa'yo, Miss Su. Ang galing. Honey. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Sabihin mo, bakit tutulong sa akin ang mga taga-Yeshi Group? Ye din ang apelido mo. Hindi kaya ikaw ay mula sa pamilyang Ye? Buti na lang hindi ikaw. Kung nakatulog ka sana, malamang maghahanap sila sa'yo ng baliw sa buong mundo. Hindi na tayo magkakasama noon.
Hindi na rin ako karapat-dapat sa'yo. Salamat talaga kay Miss Su ngayon. Ang dami na niyang natulong sa atin. Hindi ko na alam kung paano siya tutumbasan. Simula ngayon, lalo akong magsisikap sa trabaho. Para sa susunod na may problema, hindi na kailangan ng tulong ng iba. Ang asawa ko? Ang sipag talaga. Haha. Young Master Bai, salamat sa tulong ng pamilya Ye ngayon. Kung hindi ko malalaman na si Uncle Liu ay isang hayop. Pinilit pa akong magtayo ng kumpanya. Hehe. Hindi lang natin inagaw ang mga empleyado niya. Nag-issue pa tayo ng blacklist. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Breaking news! Si Ms. Su Yanran, punong tagapayo ng Yeshi Group, kasama ang kanyang mga empleyado, ay lumipat sa Yeshu Group. Mabilis na tumaas ang market value ng Yeshu Group. Lumampas na sa 5 bilyon. Dahil sa pag-alis ni Su Yanran, bumagsak ng 20% ang stocks ng Yeshi Group. Ha? Ito ba yung Yeshi Group? Sumali si Su Yanran sa Yeshu Group? Isang maliit na kumpanya? Bilyon-bilyon ang sahod niya kada taon. Kaya ba ni Uncle Liu na bayaran siya? May sira ba ang ulo niya? Paano ito nangyari? Anong karapatan ni Uncle Liu na hayop na yon para makaakit ng tulad ni Su Yanran? Young Master Bai, anong gagawin natin? Kaibigan ka naman ni Young Master Yi, diba? Sabihin mo sa kanya na patayin niya sila agad. Huwag kang magpanik. Habang nasa Jiangzhou pa, amin pa rin ang lahat dito. Ano naman si Su Yanran? Ipasa ang utos. Gamitin ang lahat ng paraan ng pamilya Bai para durugin ang Yeshu Group. Hehe, mahal. Gusto ko sana kasama ka. Pwede bang matulog ka sa akin ngayong gabi? Hindi pwede. Oh. Matanda ka na. Dapat matuto kang matulog mag-isa. Alam mo ba, Hindi pwede. Kapag ako lang mag-isa sa gabi, ako lang matutulog. Natatakot ako. O sige na. edi matulog ako kasama mo ngayon, okay? Okay. Ay naku, hindi ko pa kayang hawakan. Umalis ka na. Chairman ang Bailu Group. At ang isa pang grupo ay nakakuha ng kontrata sa endorser natin, Wang Ran. At sinisiraan ang produkto ng kumpanya natin, sinasabing peke. Ang pinakamalakas na grupo, ang Longteng Group, ay nagsimula ng pagtatanong sa atin at tanggalin ang Yeshi Group sa listahan. Ano? Hindi pwede. 2 taon kong pinaghirapan. Para lang umabot sa ganitong kalaki ang kumpanya, hindi dapat nila itong sirain. Agad, palitan ng ibang artista. Tapos, mag-product PR. Pero chairman, nagsumikap na kami. Ngayon, wala talagang artista na gustong mag-endorse para sa atin. At lahat ng partner sa Jiangzhou ay humihingi ng pag-terminate ng kontrata para bayaran natin ang penalty. Okay, alam ko na. Ito ay proyektong bilyon-bilyon. At kasali rin ang Longteng Group ako na mag-iisip ng paraan. Manatili ka muna tayo. May mga bagay na kailangan kong asikasuhin. Matulog ka mag-isa, okay. Hintayin mo ako. Ang Bai Jia ay paulit-ulit na sumisira sa mga plano ko. Ngayon, hindi na ko magpapatalo. Hoy, kontakin mo agad ang 3 top celebrity. Ipag-endorse nila ang Ye Group ngayon din. Ang pinakamagaling. Tandaan mo. Ginoong Ye, sigurado ka, ang pinakamagaling? May problema? Wala, gagawin ko yon agad. Okay, walang konsensya, walang hiya. Matagal kang nawala. Ngayon, gusto mo kami mag-endorse para sa asawa mo? Totoo! Nagpakasal ka, hindi mo kami sinabi. Ye Fan, sabi ni Su Yanran, naging manugang ka sa pamilya Liu at doon ka nakatira ng 3 taon. Tapos, naging kayo ng kapatid niya. Ye Fan, kung ikaw, talagang lonely. Subukan mo ako! May respeto pa. Tama na, mga girls. May importante kaming gagawin para kay Fan. Ang pag-aagawan ng atensyon, usapan natin mamaya. Ay, mga lola. Fan, pakisuyo, ipag-endorse mo ang grupo ng asawa ko ngayon. Okay? Ay naku, huwag kang mag-alala. Ang endorsement contract namin, binigay na ni Su Yanran sa asawa mo. Baka, nasa kamay niya na ngayon. Wala pa ring artista. Mga taong lumalabag sa patakaran. Tinanong na ni Boss Liu ang lahat. Wala talagang isa man. Medyo mahirap na ang sitwasyon ngayon. Mahirap? Edi wag nang ituloy. Tito Liu,
Itinatakwil mo ang magagandang resources ng aming pamilyang Liu at ipinagkakatiwala mo pa kay Yefan na gago. Gusto mo bang mamatay? Nasosyo rin ang Longteng Group sa proyektong ito ngayon. Kung patuloy kayong makikialam ng ganito, hindi ba natatakot kayong magalit ang Longteng Group? Ito Liu, mali yata ang pagkakaintindi mo. Sinabi lang ni Wang Ran na hindi siya magsisign sa inyo, pero hindi niya sinabing hindi sa aming buy group. Basta makuha lang namin ang endorsement deal na ito, makukuha rin namin ang proyekto ng Longteng Group. Payuhan kita. Mag-apply ka na para mabankrupt yung mumurahin mong kumpanya. Kung hindi, ikaw at si Yefan ay lumayas kayong lahat. Raw. Kailangan kong itama ang isang bagay. Kahit mag-file ng bankruptcy ang kumpanya ng putang inang to, dapat pa ring mamatay si Yefan. Sasabihin ko sa iyo, kuya, hindi ko iiwan si Yeshujin. At lalong hindi ko iiwan si Yefan. Kalimutan nyo na ang balak nyo. Sige, Yefan, kung ganyan ka katapat at ganyan ka katigas ang ulo, huwag kang magtaka kung babaliktarin kita at wala nang pakikisama. Mga ginang at ginoo, may isa akong malungkot na anunsyo. Si Miss Wang Ran ay tumanggi sa endorsement deal dahil sa peking produkto ng Yeshu Group. At ang Longteng Group naman, dahil din sa problema sa produkto ng Yeshu Group, ay nagpasya ng tuluyang i-blacklist ang Yeshu Group at tanggalin sa gusali. Akala ko ba? Gumagawa pala ng peke at mababang kalidad ang Yeshu Group. Oo nga, nagkamali talaga ng malaki si Boss Liu. Ang Yeshu Group na ito, mukhang wala ng pag-asa. Halika! Mabilis na bumababa ang stock ng Yeshu Group. Bumaba na sa 50%. Paano nagkaroon ng ganoong chairman ang Yeshu Group at niloko pa kami? Paalisin na siya agad. Ama, paalisin siya. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Maniwala kayo sa akin. Maniwala rin kayo sa Yeshu Group. Gagawin namin ang lahat para maibalik ang reputasyon at stock price ng grupo. Hindi namin kayo bibiguin. Maniwala kayo sa akin. Okay? Hoy, Pokpok! Huwag ka nang umasa. Pinagbawalan ka na ng buong industriya ng entertainment. Paano mo mababawi ang reputasyon mo? Tito Liu, kasalanan mo yan dahil sa tangang asawa mo. Wala siyang koneksyon o resources. Tumingin ka ulit sa malaking screen. Maya-maya, baka wala nang matira kahit 10% ng stock mo. Haha. Para sa akin, kung susuko ka lang at ibibigay mo si Yefan, pwedeng patawarin kita. Pwedeng umangat pa ang kumpanya mo. Ano sa tingin mo? Panaginip mo yan. Maliban kung makukuha mo ang 3 top celebrity ng Dasha. Kahit ang mga extra ay ayaw sa'yo. Sinong nagsabing hindi namin makukuha ang mga sikat? Miss Yue, pumayag na ang 3 diwata ng Dasha para sa Century Palace. Ito ang romantikong immortal dance. Talaga sila. Gusto nilang tulungan ang Coconut Tree Group. Miss Su, salamat. Walang anuman. Galing din ako sa night market. Young Master Bai, hindi mo ba sinabi na ang buong entertainment industry ay hindi makikipagtulungan sa Coconut Tree Group? Ha? Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na sumuway sa utos ng aming mga pamilyang Bai at Liu? Gusto mo bang mamatay? Kong Sis, Jiang Nuanan. Meow Meow, hindi yan ang 3 goddesses ng Daxia. Ang 3 goddesses pala ng Daxia. Naku, kung totoo ito, ang Coconut Tree Group ay tiyak na babangon ng malakas. Hayop ka! Wala kang pinipiling salita. Ito sa akin. Sasabihin ko pa na ang 3 goddesses ay asawa ko. Nakakatawa talaga. Sabi ko na nga ba, paano posible na makipagtulungan sa kanila ang 3 goddesses? Nagbalsipi ka pa kayo ng pirma nila. Sa tingin ko, lalo kayong nagkasala. Mukhang hindi na namin kailangang kumilos. Malapit na kayong magwakas. Ang 3 goddesses ay tumigil na sa lahat ng commercial activities 3 taon na ang nakalipas. Paano posible na magbigay sila ng suporta sa aming kumpanya? Aray! Tio Liu! 3 minuto na lang! Pagkatapos ng 3 minuto, kung hindi ka pa rin makakahanap ng endorser, malulugi na ang kumpanya mo. Kapag nasira ang proyekto natin sa Longteng Group, kaya mo bang panagutan? Mas mabuti pang ibigay mo na lang si Yefan sa amin at hayaan kaming gumawa ng paraan sa kanya. Ito lang ang makakapagligtas sa buhay mo. Hindi ako susuko. Kahit wala kaming endorser, kahit ako na mismo ang mag-endorso, hindi ko hahayaang may mangyari kay Yefan. Sa gitna ng ganitong panganib, ayaw pa ring sumuko ni Tio Liu.
Talagang napakaswerte ni Yefan sa kanyang asawa. Miss Liu, maniwala ka kay Yefan. Tigilan mo na yan! Anong oras na? Ipagtatanggol mo pa rin ba yung tangang yon? Tanungin mo ako kung papayag ako? Tanungin mo ang mga partner natin kung papayag sila? Tanungin mo ang long-term group kung papayag sila? Ibalik nyo ang pera namin. 100 milyon ang ininvest ko. Hindi ko hahayaang masayang lang yon. Masamang kumpanya, bayaran nyo kami, bayaran nyo kami, bayaran nyo kami, Bayaran nyo kami. bayaran nyo kami. Tio Liu, narinig kong lahat ng kumpanya ay sumali na sa Liu Group. Kapag nalugi ang kumpanya ninyo, mawawalan din sila ng trabaho. Kung matino kang tao, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Tapos ihandog mo si Yefan para dalhin namin siya at dahan-dahang pahirapan hanggang mamatay. Panaginip mo yan. Kahit malugi ang kumpanya, kahit mawalan ako ng lahat ng ari-arian, ibabayad ko pa rin ang sahod ni Namisu. Ang mga taong tumulong sa akin sa oras ng pangangailangan, hindi ko malilimutan. Ngunit hindi rin ako luluhod sa mga tulad ninyong mapagpanggap. Sige, sige, sige. Kung gayon, panoorin mong malugi ang kumpanya mo. 10 segundo na lang. Pagkatapos ng 10 segundo, magiging pulubi ka na kasama ng tanga mong asawa. 5 na lang, Tio Liu. Tapos ka na. Mahal? Shen Miao Miao. Liu Yi. Jiang Ruonan. Talagang 3 diyosa ng gusali. Ala, nanaginip ba ako? Magkasabay na lumitaw ang 3 diyosa ng gusali? Ito ang nakakagulat na balita sa buong gusali. Oh. Tingnan mo, hindi ba yan ang asawang tanga ni Liu Yi? Bakit siya ang hawak-hawak ng 3 diyosa? Oo nga, Anong karapatan niya? Mga artista lang kayong lahat. Mga peke lang kayong lahat. Hindi ba't matagal nang nagretiro at hindi na tumatanggap ng endorsement ang 3 diyosa ng gusaling ito? Bakit siya nandito? Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha na sirain ang kontrata namin? Gusto mo bang mamatay? Hindi. Hahaha. 3 diyosa. Fan ako ninyo. Tapat na fan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi nitong tanga. Siya ang kukuha sa inyo para mag-endorso. Siya ang nag-imbita sa amin. Ano? Ayaw mo? 3 binibining diyosa. Talaga bang asawa ko ang nag-imbita sa inyo? Oo, si Brother Fan ang nag-imbita sa amin. Siyempre pupunta kami. 3 diyosa. Hindi nyo alam. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya nila. Huwag kayong makinig sa tangang ito. Tama ka. Tiyak na nagdaya ang kumpanya nila. Pinagbawalan na sila. Tumahimik ka. Saan galing itong pangit na babae? May karapatan ka bang magsalita dito? Ikaw! Mag-endorso kami para kanino ang gusto namin. Wala kayong karapatang makialam. Gusto ko lang itanong, sino sa inyong 3 ang mag-endorso para sa grupo ng asawa ko? Miss Liu, handang maglaan ng 1 billion. Pakipiliin ninyo ako para mag-endorso para sa art group. Miss Liu, gusto kong magpondo ng 10 billion. Pakisiguradong ako ang maging endorser ng Yi Group. Boss Liu, ako naman, 20 bilyon ang ipopondo ko. Ako na ang endorser ng Yi Group. Ako magpopondo ng 100 billion. Ako ang dapat na endorser ng Yi Group. Naku, hindi ba ako nagkakamali? Ito, nag-aagawan pala ang 3 diyosa na maging endorser ng Ye Group. at sila pa ang magbabayad para mag-endorso. Dekada hanggang 100 bilyon agad ang halaga. Ano bang pampahibog ang ibinigay ng Ye Group sa kanila? Brother Fang, ako ang piliin mo. Ako. Ako. Lahat sila gusto ko. Lahat sila gusto ko. Ang ibig sabihin ni Brother Fan, silang 3 ang lahat maging endorser ng Ye Group. Endorser. Oh, tama. Ang gaganda ng 3 ate. Lahat sila mag-endorso para sa asawa ko. Kaya, Yamang kayong 3 binibini ay handang mag-endorso para sa aming kumpanya. Sumama na kayo sa akin para pirmahan ang kontrata. Teka. Hindi nyo alam, mga diyosa. Ang ininsulto nitong tanga ay ang pamilyang Ye. Ang pamilyang Ye ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng Daxia. Sigurado ba kayong gustong magkagalit sa 4 na dakilang pamilya? Dahil lang sa isang tangang ito? Tama. Isang tanga lang siya na may utak ng 3 taong gulang. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ko, ang pamilyang Liu, isa sa 4 na dakilang pamilya. Matatakot ba sa kanya? Sa pamilyang Ye? Ako, ang pamilyang Shen ng 4 na dakilang pamilya. Ako, ang pamilyang Jiang ng 4 na dakilang pamilya ng Daxia. Ngayon, sa palagay mo sino ang nakagalit kanino? Ano? Ang 3 diyosa ng Daxia, lahat pala sila ay galing sa 4 na dakilang pamilya ng Daxia. Kaya pala, mula nang magsimula sila hanggang ngayon, walang nangahasmang inis sa kanila. Ngayong ang 3 pamilya ay sumusuporta sa Ye Group. Maliban na lang kung kikilos ang Longteng Group, talagang aangat na ang Ye Group. Oo nga, ngayon, Si Fan ay may 3 diyosang sumusuporta sa kanya.
Mukhang wala tayong magagawa para gambalain ang tangang ito ngayon. Mas mabuti na iulat agad ito sa pamilyang Ye. Hinto. Hayaan mo na silang umalis. Tumigil ka. Hayaan mo silang umalis. Ethan, anong gusto mong gawin? Ate, tingnan mo. Inaapi niya ako. Inaapi niya ang asawa ko. Ang lakas ng loob mo. Mang-aapi ka pa kay Kuya Fan. Anong nangyayari? Ang anak na babae ng pamilyang Liu, ang babaeng negosyante ng gusali, para sa isang tanga pa ang pagtatanggol? Yoran, ikaw lang na isang mayaman sa Jiangzhou. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para apihin si Kuya Fan? Hindi, Miss Liu. Hindi ko alam na itong tangang ito. Hindi ko alam na kakilala pala ni Ye Fan, ang isang taong kagaya ninyo. Kung alam ko lang sana, kahit bigyan ninyo ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ko rin siya gaganyanin. Aray, Lumuhod ka at humingi ng tawad. wag, luhot. Hahaha! Aray, Kuya Fan! Hahaha! Alam ko na nagkamali ako. Handang maglingkod sa inyo ng buong puso, kahit maging alipin, o hayo pa ako. Iaalay ko sa inyo ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Bai. Lahat ng ari-arian. Aray, sige. Diretso na lang. Suntok ulit. Hoy, suntok. Hoy. Ulit. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Lagdaan mo ang pangalan mo. Tapos, umalis ka na. Ikaw naman. Brother Fan, mahal kong asawa, hindi ko alam na ganoon pala kalaki ang katayuan mo. Bulag lang talaga ako. Sabi nga nila, isang araw na mag-asawa, 100 na araw ng utang na loob. Mag-away man sa ibabaw ng kama, magbati rin sa dulo. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Huwag kang magpakalabis. Ikaw pa? Karapat-dapat ka bang maging asawa ni Brother Fan? Nakalimutan mo na kung paano mo tinrato si Brother Fan noon? Ngayon, handaan mo ang pagbagsak ng pamilyang Liu. Ate, nakikiusap ako. Iligtas mo ang aming pamilyang Liu. Nakikiusap ako sa'yo. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Tama na, noon. Para mapasaya mo si Young Master Bai. Nang ipilit mong makipagtalik ako sa kanya, wala na tayong koneksyon. Noon pa man, hanapin mo na lang si Young Master Bai mo. Huwag mo na akong gambalain. Mula ngayon, ang pamilyang Liu ay magwawakas na. Bitawan mo ako! Bitawan. Ako, huwag ninyong gawin ito. Hindi kaya palalampasin ng pamilyang Xue. Ate Xue, hindi na kailangan. Kung hahanapin nila ako, hindi ko rin sila palalampasin. Tapos na ang misyon. Binabati kita sa pagkamit ng 100 bilyong kontrata mula sa Longteng Group. Fan, 3 taon na tayong hindi nagkita. Dapat mong ipagmalaki ang pagtanggap sa amin. Fan, miss na kita. Halika, yakapin mo ako. Ikinagagalak kitang makilala, maganda, pero maging mahinahon ka, Fan. Pero ang asawa ko. Sabihin mo, ano ba talaga ang relasyon mo sa mga babaeng ito? Bakit ang lapit-lapit ninyo? Ako. Hindi ko sila kilala. Ako, hindi ko alam. 3 demonyita. Hindi pwede. Hindi ko talaga sila pwedeng payagang kunin ang Ye Fan ko. Unang beses ko lang dito sa Jiangzhou. Wala akong kakilala rito. Pwede mo ba akong maging personal na bantay? Paumanhin na maganda. Si Ye Fan ay asawa ko na. Siya lang ang pwedeng maging personal kong bantay. Wala siyang oras para magbantay ng iba. Ha. Ngayong tapos na ang signing ceremony, mas mabuti pang umalis na kayong 3 Diyosa. Sa palagay ko, ayaw ninyong makunan ng mga reporter. Oo nga pala, Miss Su. Ano ba talaga ang dating pagkatao ni Ye Fan? Napansin kong malapit ang relasyon sa kanya ng 3 pangunahing diyosa ng Daxia. Ako, guwardiya. Guardia? Imposible. Paano mapapansin ng isang guwardiya ang isang diyosa? Ha? Hindi naman talaga si Brother Fan guwardiya. Siya ay bodyguard. Bodyguard? Kasi gwapo si Brother Fan. Madalas siyang kasama ng mga importanteng tao sa mga event. Kaya talagang gusto siya ng 3 Diyosa. Ngayon lang nalaman na may problema si Brother Fan, kaya sila tumulong. Ganun pala. Kaya pala ang galing mong lumaban. Bodyguard ka pala. Ang galing. Brother Fan, kung isusumbat sa'yo ng asawa mo na bodyguard ka lang, edi pakasalan mo na lang ako. Hindi kita isusumbat. Tingnan mo, dala ko na ang aking birth certificate. No. Hindi pwede. Si Liu Shu lang ang asawa ko. Aray, Brother Fan, pakasalan mo na lang ako. Sisiguraduhin kong komportable ka sa piling ko. Hindi na kailangan. Ganda. Kahit ano pa ang mangyari,
Hindi ko kailanman isusumbat si Brother Fan. Huwag kang mag-alala. Diba, Yefan? Home. Tara na. Ahahahaha! Young Master Yi! Iligtas mo ako! Young Master Yi! Nahayag na ang lahat ngayon. Alam na ng Longteng Group na ako ang nasa likod ng panloloko. Naglabas na sila ng warrant of arrest. Young Master Yi, sa lahat ng nagawa ko para sa inyo, Young Master Yi, dapat mo akong iligtas. Liligtas kita. Anong karapatan ko para iligtas ka? Dahil ang pamilya Bai ay naglaho na. Anong halaga mo bilang isang asong ulol? Ililigtas kita? Dahil sa pilay mong binti na yan? Kasalanan ko? Ikaw, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Papatayin ko talaga si Yefan. Pagkakataon? Wala ka ng pagkakataon. Inagaw ni Yefan ang pangunahing shares ng aming grupo. Nagpabagsak ng 20% ang stock market ng aming grupo. Malaking biyaya na di kita pinagbayaran. Bakit kita ililigtas? Hindi ko kasalanan. Sino ba ang mag-aakalang may ganoon siyang kapangyarihan ang tangang yun? Nakapag-utos siya sa 3 malalaking pamilya. Gustong mamatay? Mga away ka kay Young Master Ye? Haha! Ha! Young Master Ye! Karapat dapat akong mamatay. Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Karapat dapat akong mamatay. Young Master, ano ang gagawin natin sa kanya? Ipadala mo siya sa Black State para magmina, para magpakalma. Ituring na lang natin na kontribusyon sa pagpapaunlad ng lungsod. Opo. Young Master Yi, hindi mo to magagawa sa akin. Young Master Yi. Young Master Yi, bitawan mo ako. Young Master Yi, masamang kamatayan ang abutin mo. Ang mga pamilya Bai at Liu ay talagang mga walang kwenta, na bangkarote pa ng isang tanga. Boss, ano ang gagawin natin? Kung babalik si Yefan, ang mga dating tauhan ng pamilya Ye ay siguradong kakampi sa kanya. Sa panahong iyon, ang pamilya Ye ay mapapasa kanya pa rin. Isang tanga lang, anong malaking gulo ang kaya niyang gawin? Ganito. Ang mga taong ipinadala mo ng palihim, patayin mo sila. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko ito ng walang ingay. Kung malalaman ang nangyari, alam mo ba ang kahihinatnan? Ako mismo ang kikilos para wakasan ang sarili ko. Talagang hindi ka maisasangkot, boss. Mabuti. Hindi nakakagulat sa isang sumunod sa akin ng 10 taon. Kung matagumpay ang misyong ito, ikaw ang magiging punong tagapamahala ng pamilya Ye. Salamat. Salamat, boss, sa pagtulong sa akin. Siyan na. Sa makalawa, ang Longteng Group ay magkakaroon ng kontratang 10 bilyon. Kahit anong paraan ang gamitin mo, kunin mo ang pamumuhunan mula sa Longteng Group para sa akin. Sa suporta ng Longteng Group, kahit nabuhay pa si Yefan, ang posisyon ng puno ng pamilya Ye ay mapapasa akin pa rin. Oo, boss, tiyak na gagawin ko ito nang maayos para patayin si Yefan. Ang mga taong iyon ay maaari ring ituring na aking mga dating tauhan. Kapag matagumpay na natapos ang kanilang misyon, bigyan mo sila ng buong katawan. Oo. Hoy, Yanran, anong nangyayari sa gabi? Ginoong Ye, may masamang balita. Hindi na makapaghintay si Ye Yuting. Gusto niyang tapusin ka ngayong gabi. Papunta na ako diyan. Dali, umalis ka na kasama ang iyong asawa. Na-detect na si Ye Yuting ay nagsimula ng kumilos laban sa host. May mga sumusunod na pagpipilian ka. Una, maghiganti at bawiin ang pamilyang Ye. Gantimpala, karapatan sa pagmamana ng Longteng Group. Pangalawa, huwag pansinin ito at agad na magkakautang ng 100 bilyon. Gusto nilang harapin ako? Tingnan natin kung ano ang kaya ng katawan kong pinalakas ng system. Sa wakas, magagamit ko na ito. Ilan ang dala nila? 20. Hindi. Mga 10 at least. Ginoong Ye, ano ang balak mo? Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Wala akong problema. Oo nga pala. Dalhin mo ang maraming sasakyan. Ginoong Ye, huwag kang mag-alala. Isasama ko ang lahat ng bodyguard. Hindi kita pababayaan. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi kasya sa isang sasakyan ang napakaraming bangkay. Yifan, akala mo ba ikaw pa rin ang dating mayamang anak ng pamilyang Yi? Ngayon, isa ka lang hamak na insekto. Kahit sino sa amin ay kayang durugin ka. Ganito lang karami ang dala ninyo? Sapat na ba? Lahat kami ay mga dalubhasang tinray ni Ginoong Yayuting. Kahit isa lang sa amin ay kayang bugbugin ka. Ikaw lang mag-isa. Gusto mo pang bumawi? Huwag mo nang patagalin. Handa ka nang mamatay. Akala ko ba ang gagaling ninyong lumaban? Isang suntok lang, di na kinaya. Kumusta na ang trabaho? Hindi ba't napagkasunduan na ibibigay mo sa akin ang ulo ni Yefan ngayong gabi? Magsalita ka! Magsalita ka! Oy, Yefan,
Nasaan ang mga taong ipinadala ko? Bakit ikaw ang sumagot sa tawag? Ikaw? Nakahiga sa sahig si Papa at natutulog. Pinatay mo sila? Hindi ah. Si Ate Yanran ang tumawag. Yanran. Ang puta pa lang yon ang tumulong sa'yo para sagutin niya ang tawag. Hello? Oy! Yifan. Tangang-tanga ka. Paano ka nakaligtas ng ganoon karaming beses? Mga walang kwenta. Ni isang tanga, hindi nila maayos. Mga bobo talaga. Yifan. Wala ka ng 2 araw na magandang buhay. Ngayong pagkakataon, ako mismo ang kikilos. Ye Ting, hintayin mo lang ako dyan sa pamilya Ye. Lahat ng ginawa mo sa akin noon, babayaran ko. Babayaran ko ng buo at may tubo pa. Ginoong Ye, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang daming eksperto na neutralize lahat, Ginoong Ye. Ikaw lang ang gumawa nito? Ginoong Ye, kailan ka pa naging ganito kagaling sa martial arts? Mahaba ang kwento. Sabihin mo sa kanila na maglinis agad. Baka makita ni Tito. Talagang karapat-dapat paglingkuran. Hindi ka lang henyo sa negosyo, pati sa martial arts, napakagaling mo rin. Yifan. Yefan, anong nangyari? Ano? Bakit ang daming bangkay? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Eh! Binibining Liu. Ganito kasi yon. Pinadala nila ang mga ito para patayin kayo ni Ginoong Ye. Pero na-neutralize namin silang lahat. Anong pagpatay? Honey, hindi ka ba nasaktan? Ako. Ako! Ayos lang ako! Binibining Su, maraming salamat po sa inyo. Buti na lang nandito kayo. Hindi ko kayo mababayaran sa kabutihang ginawa ninyo. Binibining Liu. Asawa po kayo ni Ginoong Ye. Dapat lang po namin gawin yon. Pero, Binibining Liu, para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, mas mabuti pong tumira muna kayo sa opisina. Sige. Isasama ko na si Yefan sa opisina. Alis na tayo, alis na. Binibining Sun. Mahal. Ang susunod kong gagawin ay sasali ako sa bidding para sa kontratang bilyon-bilyon ng Longteng Group. Magpakabait ka sa bahay, huwag kang lalabas, okay? Ayoko! Ayoko talaga! Ikaw lang ang lalabas para maglibang. Hindi mo ako isasama. Ang proyektong ito, napakahalaga. Kapag nakuha natin ang kontratang bilyon-bilyon, wala nang mang-aapi sa atin kailanman. Okay, hintayin mo ako dito sa bahay. Babalik agad ako, pagkatapos. Sige, sige. Tuparin mo ang pangako mo ha. Yanran, nakuha ko na ng maaga ang kontratang bilyon-bilyon ng Longteng Group. Ang bidding ay paraan lang. Puntahan mo si G. Wang ng Longteng Group at sabihin mo sa kanya na ibigay na lang sa akin ang kontrata sa mismong bidding. Honey, pupunta na ako sa venue. Sige, Sheng, gagawin ko na ito. Pagkatapos ng bidding, ang paghihiganti ko sa pamilyang Ye ay dapat ng pagbayaran. G. Wang. Oh, kumusta? Ikaw ba ang chairman ng Yeshu Group? Si Bibi? Liu? Bibi? Liu? Talagang napakaganda mo. Salamat sa papuri, G. Wang. Narinig ko na balak din ng Yeshu Group na sumali sa bidding para sa kontratang bilyon-bilyon. Uwa. Aray, medyo mahirap ito. Ang mga kalahok sa bidding na ito, hindi lang mga lokal na kumpanya mula sa Jiangzhou, pati ang pamilyang Ye, isa sa 4 na malalaking pamilya, ay sasali rin. Ang Yeshu Group ninyo, mukhang maliit ang tsansa. G. Wang. Wala na bang pag-asa ang Yeshu Group namin? Hindi naman siguro. Halimbawa, mamayang gabi, pag-usapan nating mabuti ng dalawa. Ginoong Wang. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae. Maging disente ka naman. Ms. Liu, pinapahirapan mo ako ng ganyan. Itong kontratang bilyon-bilyon, maraming mata ang nakatingin sa aming Longteng Group. Hindi lang ito ang numero 1 grupo sa Daxia, kundi sa buong mundo, numero 1 pa rin ito. Alamin mo, ang sinumang makakuha nitong bilyon-bilyong kontrata ay magkakaugnay na sa Longteng Group. Sa oras na iyon, kahit ang 4 na dakilang pamilya ay magpapakita ng respeto sa kaniya. Ginoong Wang. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Diretsuhin na kita. Ang tatay ko ang chairman ng Longteng Group sa Jiangzhou branch. Ganito ang sasabihin ko sa'yo.
Itong bilyon-bilyong kontrata. Kung kanino ko gusto, sa kaniya ko ibibigay. Ginoong Wang, Lalaban ka pa? Gusto ko yan. Hoy, kung ganoon mamayang gabi na lang, samahan mo ako para magsaya. Baka sakali, kapag natuwa ako, sabihin ko sa iyo ang sikreto. Kung tatanggi ka sa bidding na ito, siguradong ang iyong Yeshu Group ay wala ng pag-asa. hindi ka ba natatakot? Hoy, ha ha ha. Hindi ka pa ba nasasabik ng asawa mo? Hayaan mo na lang si Ginoong Wang ang magpasaya sa iyo. Huwag kang lalapit. Huhuhu. Naaamoy mo ba ang pagkalalaki ko? Puta, Tao, bastos, wala kang hiya. tangang to. Anong pinagkakagulo mo dito? Ginoong Wang, kung maghahasik ka ng karahasan, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Hindi mo ba alam kung nasaan tayo? Ngayon, gagalawin ko talaga siya. Ako, aray. Aray. Huy, tangang to. Ano na naman ang kinainom mo? Alak mo? Hala, hintayin nyo lang. Hindi ko kayo palalampasin. Mahal, makinig ka sa akin. Huwag kang magpadalos-dalos sa susunod. Naiintindihan mo ba? Kung may mangyari talaga kay Young Master Wang, hindi natin makukuha ang order na bilyon-bilyon. Kung gayon, magwawalis ako sa kanan. Walis protektahan ka namin. Kung gayon, ipagtatanggol ko ang ate. Ipagtatanggol kita. Sige na una muna tayong tingnan kung okay si Young Master Wang, bilisan mo na. Mahal, may ipagagawa ako sa iyo. Ikaw naman, pumasok ka at tingnan mo si Young Master Wang. Pero huwag mo siyang sasaktan. Naalala mo ba? Sina. Mahal, ikaw. Masamang tao. Inilagay ko ang ulo ko sa inidoro at nakatulog. Baka may kakaibang hilig si Young Master Wang, inilagay na nga ang ulo sa inidoro. Nakakadiri talaga, nahilo si Young Master Wang sa amoy ng inidoro. Tawagan ng 120. Aray. Hoy, ang gago talaga tong tangang to. Ang kontratang bilyon-bilyon ng Longteng Group ay hindi dapat mapunta sa kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Young Master, nakapaghanda na ako sa lugar. Ang tanga at ang Yeshu Group ay ipinagbabawal pumasok. At si Young Master Ye, si Ye Yueting ng pamilyang Ye ang naghahanap sa inyo. Sa akin? Hindi pwede. Pero sabi niya, may paraan siyang ibigay sa inyo, si Liu Shushu, ang presidente ng Yeshi Group. Oh? Pasukin mo siya agad. Ginoong Wang, ako si Ye Yueting, ang tagapagmana ng pamilyang Ye. Paano ko nalaman na may panganay na lalaki pa pala kayo sa pamilyang Ye? Siya ang tunay na tagapagmana. Siya, kaya. Noong mga nakaraang taon, aksidente siyang nahulog sa gusali. Sa kasamaang palad, namatay siya. Ang pamilyang Ye ngayon. Ako ang masusunod. Ang pamilya ninyong Ye. Nakakalungkot naman talaga. Sabi mo, 100 taon bago nagkaroon ng isang henyong negosyante. Tapos ganoon na lang nawala. Sayang na sayang talaga. Oo nga pala. Ano ang gusto mong gawin? Presidente Wang, basta maipasa lamang ninyo sa akin ang kontratang bilyon-bilyon. Ako naman, may paraan akong maibigay sa inyo si Liu Shushu. Sa kaman ninyo. Oh, kaya sabihin mo na. Ang plano. Sa bagay na ito, syempre, may iisang kaaway tayo. Basta hindi ninyo ibigay ang kontratang bilyon-bilyon sa Yeshu Group. May 10,000 paraan ako para ipabagsak ito. Pagdating ng panahon, si Liu Shushu ay magiging laruan lamang ninyo. Yung tanga. Tiyak na dahan-dahan ko siyang pahihirapan hanggang sa mamatay. Mabuti. Matutulungan kita. Pero pagdating ng panahong iyon, hindi lang ako maglalaro ng husto sa babaeng yon, pati yung tangang siya. Zheng Yuji. Yung tanga. Tiyak na dahan-dahan ko siyang pahihirapan hanggang sa mamatay. Ay, mahal, nandito rin ba ang kaibigan mo? Mahal, sumama ka sa akin. Ikaw po si Miss Liu Shushu, ang chairman ng Ye Group, di ba? Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta po? Sino po kayo? Oh? Kaibigan ko siya. Hahaha. Tama. Ako nga ang kaibigan ng binatang si Yefan. Hahaha. Sa totoo lang, ang bidding event ay nakatakda na.
Hindi na kailangang pumunta pa kayo ng personal. Para lang formalidad. Ibig mong sabihin, ang kumpanyang makakakuha ng kontratang 10 bilyon ay nakatakda na. Oo, naitalaga na. Paano nangyari yon? Nangangahulugan bang nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko? Hindi pwede. Kahit isang maliit na pag-asa lang ang meron, subukan ko pa rin. Isa po kayong staff ng bidding event, di ba? Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng napakahalagang impormasyon. Ahaha. Miss Liu, huwag kayong magpakumbaba. Pero kahit na ganito, naitalaga na, pupunta pa rin ako. Talagang hindi nakakagulat, Miss Liu, asawa ni Yefan, kahit siguradong mananalo, hindi ka pa rin nagpapabaya. Dapat kong tularan ang ganitong dedikasyon. Hindi na kita patatagalin pa, Miss Liu. Malapit nang magsimula ang bidding event. Magmadali ka na. Alis na muna ako. Tuloy po kayo, Ginoong Wang at Binata. Anong ginagawa niya dito? Papasukin ba siya? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Haha, ako. Wala naman akong problema. Ako kasi, ito lang. Namimiss kita. Dumaan lang para bisitahin ka. Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Ganito kasi, sa tingin ko, yung kontratang bilyon-bilyon mula sa headquarters natin ay napakaangkop para sa Ye family. Napakaangkop. Paano mo nalaman na ang kontratang bilyon-bilyon na ito ay para sa Ye family? Anong sinabi ng Young Master? Na siya ang napiling tao? Si Ye Yueting nga. Ang galing. Ibig sabihin, madali ko na lang makukuha si Uncle Liu. Si Uncle? Ako hula-hula lang. Hula-hula lang. Kung wala nang ibang bagay, ako. Uuna na ako. Alice? Itong batang ito, ano ba talaga ang balak niya? Ngayon bumalik na ang Young Master ng Ye family na nawala sa loob ng 3 taon. Ang kalangitan ng Great siya ay magbabago na. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta mismo sa lugar. Baka may mangyaring gulo. Narito na tayo. Halika. Honey, hindi ko inakala na kilala mo pala ang staff ng bidding event na ito. Kaibigan mo rin ba siya noon na bodyguard? Oh. Ang galing mo talaga. Tara na. Magsisimula na ang event. Sandali. Ikaw ba yung tanga? Umalis ka diyan. Umalis ka. Ako ang chairman ng Ye Group. Asawa ko siya. Bakit hindi mo siya papapasukin? Oo, pasensya na. Nakalimutan ko. Hindi ka rin pwede pumasok. Ano ang sinasabi mo? Inutusan na ni Young Master Wang. Para sa bidding event na ito, ang mga tanga at ang Ye Group bawal pumasok. Pampublikong bidding ang gaganapin ngayon ng Longteng Group. Bakit hindi nyo kami papapasukin? Gusto mong pumasok? Pwede rin. Gapangin mo ang pagitan ng mga hita ko. Saka kita papapasukin. Honey, parang gusto niyang makipagsuntukan sa kin. Hey. Gago, gusto mong mamatay. Tigil ka dyan. Sir, may baliw dito na nagwawala. Sasawayin ko lang sana siya. Ang lakas ng loob mong magmura. Ang lakas ng loob mong tawaging gago ang kaibigan ko. Chairman. Siya? Isang baliw lang yan. Siya. Kaibigan niyo po siya? Buti nga, ikaw, siya. Hinamak niya ang asawa ko kanina at hinamak niya ang asawa ko sa paggapang sa ilalim ng hita. Ikaw! Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong bastusin si Miss Liu. Chairman, ito, si Young Master Xiao ang nag-utos sa kin na gawin ito. Sumusunod lang po ako sa utos. Chairman. Gago. Miss Liu, huwag kayong mag-alala. Kaibigan ko si Yefan, sisiguraduhin kong mapaparusahan ang gagong ito para sa inyo. Kaibigan nga talaga ng chairman? Ngayon, gumapang ka palabas dito. Opo. Ginang Liu, anak ko po yan lahat, paumanhin po sa abala. Pwede na po kayong pumasok ngayon. Hehe, mahal. Tara na. Sandali. Kayo pala ang chairman ng Jiangsu branch ng Longteng Group. Kayo po, hindi ba kaibigan ni Yifan? Kaibigan ko nga si Ginoong Yefan, may konting asunto pa akong kailangang asikasuhin. Hayaan nyo na lang pong samahan kayo ng tauhan ko papasok. Yifan, paano mo nakilala si Chairman Wang? At kaibigan mo pa siya? Talaga bang bodyguard ka lang? Sige na, kahit tanungin kita, wala rin naman akong malalaman. Tara na. Huwag kang mag-alala.
nagawa ko ng magsiyasat. Ang kontratang 10 bilyon na ito ay para sa inyong pamilyang Ye. Salamat, Ginoong Wang. Basta mapirmahan ko lang ang kontratang ito, yung sekretarya, maihahatid ko sa kama ninyo ngayong gabi. Usapang lalaki. Usapang lalaki yan, ha? Ay, Ginong Ye, napakasarap makipagtrabaho sa'yo. Sobrang saya talaga. Sanay, madalas tayong magtulungan sa hinaharap. Madalas na pagtutulungan. Madalas na pagtutulungan. Hinto, paano kayo nakapasok? Hindi ba't inutusan kong huwag papasukin ang mga taga-Ye Group at mga basura? Tumigil ka. Paano kayo nakapasok? Hindi ba't inutusan ko ang mga tao ng Ye Group na huwag magpapasok? Ikaw pala ang may kagagawan nito. Alam ko na. Dalawang ito, siguradong nakapasok ng palihim. Nasaan ang mga guwardiya? Guwardiya? Boss, Anong hinihintay mo? Linawin mo. mga kaibigan po sila ni Boss Wang. Kaibigan ng tatay ko? Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Sinabi rin po sa akin ni Boss Wang na kung kayo po ay magkakagulo ulit, hindi ko na kayo papayagang manatili dito. Hintayin mo. Tatawagan ko na ang tatay ko. Kung nagbibiro ka lang sa akin, hindi kita patatawarin. Boy, ako. Oh, alam ko. Ha. Swerte ninyong dalawa. Boss Liu, talagang... Hoy, Boss Liu. Tatlong taon na. Kahit na pinalayas ko na siya sa pamilyang Ye, bakit natatakot pa rin ako sa kanya? Ako ang tunay na si Ye Xiao! Hindi pwede! Kailangang patayin si Ye Fan! Kung hindi siya mamamatay, hindi ako makatutulog habang buhay. Hindi ba't sinabi na hindi makakapasok ang tangang yon sa venue? Hoy, huwag kang mag-alala. Nagtanong-tanong na ako. Ang 10 bilyong kontratang ito ay para sa pamilya ninyong Ye. Mabuti naman. Ayos yan. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa pagkakaalam ko, palagi ka namang nasa Jingzhou. Paano ka nakakasalamuhan ng isang tanga? Hindi pwede. Hindi dapat malaman ng sinuman ang tunay na pagkatao ni Ye Fan. Hindi po ninyo alam, Your Majesty. Ang mga pamilyang Liu at Bai sa Jiangzhou ay mga tauhan ko. Noong nakaraan, dahil sa kanila, napahamak ang mga pamilyang Liu at Bai. Your Majesty, alam niyo po kung anong klaseng tao ako, napaka-protektibo sa mga nasa ilalim ko. Kaya itong paghihiganti. Kailangan kong gantihan. Ganun pala. Huwag kang mag-alala. Itong paghihiganti, talagang gagantan natin yan. Maligayang pagdating sa aming bidding para sa 10 bilyong kontrata ng Longteng Group, bidding. At ang kumpanyang mananalo sa kontratang ito ay makakakuha rin ng pagkakaibigan mula sa aming Longteng Group at may pagkakataong maging ika-5 malaking pamilya sa aming North City. Ang Longteng Group ang pinakamalaki sa buong mundo na may trilyon-trilyong asset. Kung makakamit natin ang kanilang pagkakaibigan, makakapaglakad tayo ng palabas-labasan sa North City. Kahit ang 4 na malalaking pamilya ay hindi makakapang-insulto. Ako ang mananalo ng bidding ngayon. Kailangan kong makuha ang 10 bilyong puhunan ng Longteng Group. Kung totoo ang sinabi ni Wang Dong na nakatakda na ang 10 bilyong kontrata, talagang wala ng pag-asa ang aming Ye Group. Pero okay lang. Kahit wala ang suporta ng Longteng Group, pagsisikapan ko pa rin na mapaunlad ang Ye Group. Ang asawa ko ay hindi dapat maapi ng sinuman. Sige, salamat sa inyong sigasig sa pagbid para sa aming 10 bilyong kontrata. Pero matapos pag-usapan ng headquarters ng Longteng Group, ang pagpili para sa bidding na ito ay magiging predetermined imbes na open competition. Ano? Nakatalaga na? Ano pa ang silbi ng proposal na inihanda ko ng matagal? Totoo. Hindi ba't napagkasunduan na patas ang kompetisyon? Bakit biglang may nakatalaga na? Panloloko yan. Talagang panloloko. Panloloko. Mga ginang at ginoo, huwag po kayong magpanik. Ang nakatalagang tao ay nasa ating mga naririto. Bawat isa sa inyo ay maaaring siyang napili. Ayan. Ano ba ang sabi ko? Ang kontratang bilyon-bilyon talagang mapupunta sa pamilya Ye. Brother Yukai, tunay nga ang magiging tagapagmana ng Longteng Group sa Jiangzhou. Nakumbinsi mo pa ang headquarters. Talagang nakakabilib ang iyong mga plano. Hoy, kahit nandito ka sa bidding, ano ang magagawa mo?
Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Dahil sa mga kilos mo, ang nanalo na sa bidding ay si Young Master Ye ng pamilya Ye. Hoy, kung noon pa lang ay sumama ka sa akin ng maayos, baka ang napili ay ikaw na. Ahahaha. Paumanhin. Sa ganitong paraan tayo nagkita sa unang pagkakataon. Kahit na ako ang nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata bilang tanging tagapagmana ng pamilya Ye, handa akong makipagtulungan sa inyong Yeshu Group. Sa proyektong ito, maaari bang makahingi ng pakiusap na maghapunan tayo? Young Master Yi, huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Noong nakaraan, ang mga pamilya Bai at Liu ay paulit-ulit na umaatake sa aming Yeshu Group. Malamang, kayo ang nasa likod noon. Magiging diretsyo ako. Bilang isang lalaki, napakababa ng mga pamamaraan na ginagamit mo. Talagang walang kwenta. Napaka-istrikto mo. Young Master Yi, anong nangyari sa'yo? Bakit ka natakot sa isang tanga? Ayoko lang makipagtalo sa isang tanga. Mga ginang at ginoo, inaanyayahan natin ngayon ang chairman ng Longteng Group, Jiangzhou Branch, para i-anunsyo ang nanalo sa bidding. Yi Fan, maghintay ka. Kapag nakuha ko na ang bilyon-bilyong kontrata, papatayin kita. Mga kasama, inihayag ko na ang nagwagi sa kontrata ng Longteng Group na nasa halagang 10 bilyon ay Mga kasama, ako si Ye Yueting ng pamilyang Ye. Napaka-proud ko na makipagtulungan sa Longteng. ang nagwagi ay ang Yeshu Group, Uncle Liu. Yeshu Group? Paano kaya ito nangyari? Kung ang Yeshu Group ang nagwagi, ano ang ginagawa ni Ye Yueting na tumayo? Akala niya ba siya ang nagwagi? Nakakatawa talaga. Ay, kung ako siya, magtatago ako sa isang butas. Napakahiya. Aliba, ano ang kakayahan ni Uncle Liu para makipagtulungan sa Longteng Group? Asawa, narinig mo ba? Ang nagwagi sa kontrata ay ang Yeshu Group natin. Wala na ang makakapang-api sa atin. Asawa, ikaw ang pinakamagaling. Ms. Liu, congratulations. Congrats. Salamat. Salamat sa lahat, Miss Liu. Pumunta sa stage para mag-sign ng kontrata. Wang Yukai, hindi ba sinabi na ako ang nagwagi? Bakit ang babae na yan? Imposible to. Si Ye Fan, Ye din, ang apelyido niya. Nagkakamali ba ako ng narinig? Niloloko mo ako? Tumahimik ka. Ako, wala naman akong nakuha sa'yo. Kung may problema ka, sa tatay ko ka lumapit. Tabi. Hoy, pangit. Nakakahiya, hehehe. Nakakahiya. Mr. Fang, nagkamali ka yata? Hindi naman kami ang nanalo sa bidding, di ba? Ang pamilya Ye, sinabi ko bang ibibigay sa'yo ang kontrata? Hindi ba't matagal nang may kasunduan ng aming pamilya Ye at ang Longteng Group? Tama. Ang Longteng Group ko ay nakikipagtulungan sa pamilya Ye. Pero hindi sa'yo. Si Ye Fan ang mabuti. Mr. Fang, ano ang ibig mong sabihin? Si Ye Fan ang tagapagmana ng pamilya Ye. Ngayong bumalik na siya, ang kontratang bilyon-bilyon ng aming Longteng Group ay para sa kanya. Anong kinalaman ng pangalawang anak mo? Mr. Fang, tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Ako ang tagapagmana ng pamilya Ye. Ye Yueting, ayaw kong makialam sa mga usapin ng pamilya ninyo, pero huwag mo rin akong guluhin. Kung patuloy kang magiging walang utang na loob, hindi rin kita palalampasin. Ako. Pumunta ka rito at sunduin ako. Umuwi ka agad. Plano ng mga manggaganti. Walang kwenta! Mga walang kwentang hayop! Isa akong tangang-tanga. Bakit ang daming kumakampi sa kanya? Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Ye. Walang sino mang makakaagaw sa posisyon kong pinuno ng pamilya. Ye Fan, mas mabuti pang magtago ka habang buhay sa likod ng mga babae kapag nahuli kita. Durog na durog ang mga buto mo. Kakainin ko ang laman mo. Iinumin ko ang dugo mo. Kapag namatay ka na,
Ako na ang magiging pinuno ng pamilya Ye, ng marangal, aray. Hindi bagay sa bibig mo ang salitang marangal, di ba? Karapat-dapat ka ba? Ye-fan, paano ka nakapasok? Ito ang bahay ko. Ano sa palagay mo? Paano ako nakapasok? Hindi ka pala tanga. Salamat sa pag-aalala, tol. Mabuti naman ang kuya mo. Ang kapal ng mukha. Naglakas loob kang pumasok ng walang paalam sa tahanan ng pamilya Ye. Sino kayo? Bulag ka ba? Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ito ang panganay na anak ng pamilya Ye, si Ye-fan. Panganay na anak? Ang panganay na anak ng pamilya Ye, hindi ba si Ye Yueting? Mukhang sa panahong wala ako. Marami nang hindi nakakakilala sa akin. Kuya, huwag mong isipin na ngayong nakabalik ka na sa pamilya Ye, ay magagawa mo na ang gusto mo. Ang pamilya Ye, ako ang masusunod. Ganun ba? Yamang tinatawag mo pa rin akong kuya, itururo ko sa iyo ang mga alituntunin ng aming pamilya Ye. Ye-fan, bitawan mo ako. Umarap ka pa sa binata. Gusto mong mamatay. Tinuturuan lang ng pangalawang Ginoo ang kanyang kapatid. Ikaw na isang alila, huwag kang makialam. Ye-fan, hinahampas mo pa ako. Ikaw, Ano ngayon kung hampasin kita? Ikaw, Ye Yueting, hindi ba't ipinagmamalaki mong ikaw ang tagapagmana ng pamilya Ye? Bakit? Kahit ako, na isang tangang pinalayas sa bahay, ang humampas sa'yo, ayaw mo pang sumagot? Gaganti ka ba? Ganti ka! Huwag kang lumuhod! Hindi pa tapos to! Masyado kang magilas. Ye-fan, tumigil ka. Umalis ka dyan. Anak, bumangon ka. Ye-fan, kakabalik mo lang sa pamilya Ye. Ganito na ang itsura mo. Inaapi mo lang ang kapatid mo. Wala ka bang hiya? Ye-fan, kakabalik mo lang sa pamilya Ye. Ganito na ang itsura mo. Ang alam mo lang ay apihin ang kapatid mo. Wala ka bang kahihiyan? Kahihiyan? Wang Guifang, anong karapatan mong pag-usapan ng kahihiyan sa akin? Mula nang pumanaw ang aking ama, hindi lang kayo ng anak mo ay mapanupil sa mga alila, kundi halos kalahati ng kita ng pamilya Ye ay napunta sa bulsa ninyo. Tama ba ang sinasabi ko? Ikaw? Wang Guifang, ikaw ang pinakawalang hiya, ang pinakamasamang babae. Ye-fan, tumahimik ka. Gaano man, ako ang reyna ng pamilya Ye. Ang nakatatanda mo, paano mo ako kinakausap? Reyna ng pamilya Ye? Akala mo ba sa pagbanggit mo ng titulong Reyna ng pamilya Ye sa harap ko, makakapangapi ka na sa akin at gagawa ng gusto mo? Ha? Siyempre naman, Ye-fan, sasabihin ko sa'yo, ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga sa lahat. Kung magwawalang galang ka sa akin, iyon ay kawalan ng katapatan at pagiging masamang anak. Isa kang tunay na babae, Linta. Nagpapanggap kang matanda para mang-api, di ba? Pero narinig mo na ba ang kasabihang... Ano? Ano yon? Ha? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hindi karapat-dapat sa paggalang dahil sa katandaan. Ang matanda ngunit hindi namamatay ay magnanakaw. Ikaw mismo ang walang hiya at umaasa ka pa sa akin? Nababaliw ka na. Hinahamon mo pa ang reyna ng pamilya Yi. Ye-fan, kahit na dumating ang mga Diyos ngayon, hindi ka nila maililigtas. Mga tauhan, hatakin palabas ang masuwaying anak na ito at bugbugin hanggang mamatay. Walang hiya ka. Hatakin niyo siya at bugbugin hanggang mamatay. Narito ang sagisag ng pamilya Ye. Sino sa inyo ang maglalakas loob? Kaya pala nawala ang sagisag ng pamilya. Ikaw pala, tong tangang to, ang nag-utos nitong putang to na nakawin ito. Aray. Nanakit ka na naman. Anong hinihintay mo? Ako ang tunay na pinuno ng pamilya Ye. Durugin niyo tong putat tong tangang to at ipakain sa isda. Ayon sa dating pinuno, ang sagisag ay katumbas ng mismong presensya ng pinuno. Katumbas ng mismong presensya ng pinuno. Sinong mag-aaklas ay kalaban ng pamilya Ye. Anong halaga ng dating pinuno? Maikling buhay. 3 taon nang patay. Ang pamilya Ye ngayon, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Ni hindi mo iginalang ang aking ama, kaya wala na akong pakundangan sa iyo. Ye-fan, huwag mong isiping makakapag-utos ka dahil lang sa dinala mo ang isang sirang sagisag. Utos, bago ka magsalita ng ganyan. Tingnan mo muna ang sarili mong estado. Tingnan mo muna ang sarili mong estado. Isa ka lang pala muning umaasa sa babae at nag-aasta ka pang matapang. Tama, isa ka lang tanga. Mga tauhan, hulihin niyo siya. Mga alipin Lu, hulihin niyo siya. Hindi ba niyo narinig? Ko ang pinuno ng pamilya Ye. Ang nanay ko ang reyna ng pamilya Ye. Ni hindi mo sinunod ang aming dalawa. Sino ang sinusunod mo? Ang sagisag lang ang kinikilala ko.
Ang may hawak ng sagisag ang siyang pinuno ng pamilya Ye. Mukhang hindi pa rin ninyo nauunawaan ang sitwasyon. Kaya ipapaliwanag ko ng mabuti sa inyo. Pinapanood mo lang sa tabi. Sabi ko na, darating ang araw na mababawi ko ang lahat ng nawala sa akin. At kayo, bubunutin ko kayo hanggang ugat. At yayapakan. Yefan, huwag kang magpakaloko-loko. Kung papatayin mo ako, mamamatay tao ka. Makukulong ka. Yefan, bitawan mo! Bitawan mo agad! Sasabihin ko sa'yo, bago ako pumunta rito, tumawag na ako ng pulis. Kung gagalawin mo kami, handa kang makulong habang buhay. Ma, nababaliw ka ba? Tumawag ka ng pulis? What? Siyempre naman! Handa ako sa lahat ng mangyayari. Yefan, handa kang makulong habang buhay. Ikaw, tigilan niyo yan. Pulis! Si Yefan, sinadya niya kaming saktan. Gusto niya kaming patayin kaming dalawa. Dali, dakpin niyo siya. Handa kang makulong. Ha 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 ha. Ikaw, bakit mo ako dinadakip? Mali ang dinadakip mo. Siya ang dakpin mo. Dakpin mo siya. Ginang Wang Guifang, kayo at ang anak ninyong si Ji, Ye Yueting ay sangkot sa 45 na kaso ng pagpatay sa loob ng 3 taon. Sumama kayo. Imposible. Maingat kaming gumawa noon. Paano niya nalaman? Wang Guifang, ang ginawa mo at ng anak mo, akala mo ba walang nakakaalam? Ang tao'y gumagawa. Ang Diyos ang nakakakita. Ako. Ang tanga-tanga talaga. Unang beses kong makakita ng taong tumatawag ng pulis para dakpin ang sarili. Haha. Ibinigay na ni Ginang Suyanran ang lahat ng ebidensya. Kumpleto at malinaw ang ebidensya. Dalhin nyo. Aray. Aray. Hoy, antay. Ka, ano pa bang sasabihin mo? Yefan, sasabihin ko sa'yo, kahit mamatay ako, hindi kita pahihirapan. Ano ang ibig mong sabihin? Mahal na mahal mo yung hayop na Tio Liu, di ba? Matagal ko nang pinadala ang mga tao ko. Ngayon, malamang nasa daan na sila. Gusto mong mamatay? Sasabihin ko sa'yo, marami na akong pinatay. Wala na akong pag-asang mabuhay. Pero kahit mamatay ako, Pahihirapan kita habang buhay. Ikaw! Dalhin nyo siya. Ipatupad agad. Ginong Ye, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hanapin si Ginang Liu. Ting! Tapos na ang misyon. Maligayang pagbati, host. Naging chairman ka ng Longteng Group. Binata Ye, huwag kayong magpanik. Ilalabas ko ang lahat ng puwersa ng pamilya Ye para hanapin si Ginang Zhao. Hindi masaya ang emperador. Ano ang gagawin natin? Sabi niya. Kung hihiram tayo ng resources ng Longteng Group, siguradong mamamatay tayo. Imposibleng mahanap si Ginang Du sa loob ng torneo. Ikaw ang pinakamataas na antas sa Longteng Group. Paano nila tayo papahiramin, Hoy? Ako ang chairman ng Longteng Group. Yifan. Huwag kang magsalita. Ang gamot na binigay ni Yesha ay epektibo. Hahaha, syempre. Noong panahon ni Yesha, maraming babae ang nakatulog dahil sa gamot na ito. Nainom niya ang gamot na ito. Hindi siya magigising sa buong araw. Napakaganda ng babae. Dapat nating sulitin ito. Hehehe, nababaliw ka ba? Ito ang babae na gusto ni Yesha. Hindi pa siya ginagalaw. Paano nating magagawa? Tama. Bakit hindi pa dumadating si Yesha? Naiinip na ako. Siguro? Hawakan lang natin para masiyahan? Hahaha. Tumigil ka. Ilayo mo ang maruming kamay mo, Yefan. Pinag-iisipan pa nga kami kung paano patayin ka. Hindi namin inasahan na ikaw mismo ang darating. Nandito lang ako ngayon. Ano ang gagawin mo? Ano? Siyempre, babaliin ang mga limbs mo at ibibigay sa Yesha. Hindi alam ng tanga na. Ang isang braso niya ay nagkakahalaga ng 5 million ngayon. Sasabihin ko sa inyo, ang taong magbabayad ng bounty sa inyo ay patay na. Ano ang sinasabi mo? Hindi pwede. Siya ang tagapagmana ng Ye Clan. Paano may problema? Malaking balita. Ang pangunahing asawa ng Ye Clan Wang Guifang at ang pangalawang anak na lalaki, Ye Yaoting, ay pinarusahan ng kamatayan dahil sa maraming murder cases. Agad na ipinatupad. May 2 suspek na hinahanap pa. Siya ay namatay. Ang kapatid ko ay hinahanap. Mas mabuti na sumuko kayo. Huwag hayaan akong gumawa mismo. Yifan, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi kami mabubuhay, dadalhin ka rin namin sa pagkamatay. Dalhin, Ginoo, paano sila ipaparusahan? iwisik ang abo. Opo, Ginoo. Tito.
puno ng pamilya. Ngayon, namana mo na ang posisyon bilang puno ng pamilya. At kakalabas mo lang bilang chairman ng Longteng Group. Daxia, halos lahat ng kilalang tao ay nasa labas at naghihintay para bisitahin ka. Hayaan mo silang maghintay bago gumising ang aking asawa. Hindi ako makikipagkita kanino man. Oo, ako. Papalayasin ko na sila. Tito, gising ka na? Ha? Haha, sino ka? Ako si Yefan, Tito. Yefan. Sino si Yefan? Tito, huwag mo akong takutin. Ako si Yefan. Ako ang asawa mo. Ano asawa? Pwede bang kainin ng asawa? Haha. Siya na. Talagang nabaliw ang aking asawa. Ching Ching. Pumunta ka at kumonekta para sa akin. Gusto kong maglibot. May lakas ng loob ka. Aray, asawa, pakawalan mo. Papalitan mo pa ba? Hindi na ako magpapalit, hindi na ako magpapalit. Ayos ka, Yefan. Okay lang na niloko mo ako. At itinago mo pa sa akin na ikaw ang chairman ng Longteng Group. At pati na rin ang puno ng pamilya Ye. Hindi mo ba sinabi na bodyguard ka lang? Gutom na ako. Huli na. Hindi kita papatawarin ng ganun kadali. Aray, mali ako, mali.